Hindi niyo po ba uubusin ang pagkain ninyo? Pwede po, sa amin na lang yan? Tanong ng nanghihinang mag-ina sa bilyonaryo. Pero nanlamig ang bilyonaryo nang makita ang pilat sa kamay ng babae. Ito yung babaeng Sa ilalim ng tirik na araw, dama ni Melan ang init na nagmumula sa sinag nito. Ang mainit na singaw ng kalsada ang kanyang binabaybay mula pa kanina. Habang suot ang tsinelas na malapit ng bumigay. Karga rin ito ang anak na si Zach, 4 na taong gulang. Gustuhin man niyang hayaang maglakad ang anak ay hindi niya magawa dahil wala itong tsinelas. Nanay, ang sakit po ng tiyan ko. Inda ni Zach habang nakahawak sa tiyan. Rinig ni Melan ang pagkalam ng tiyan ng anak. Napabuntong hininga na lang ito at pinigil ang luhang nagbabadyang bumagsak. Anak, sandali lang ha. Hahanap tayo ng pagkain. Wika ni Melan na nanunuyo na rin ang lalamunan dahil sa pagod at gutom. Kanina pa silang andon sa lugar na yon upang mamalimos ng pera o hindi kaya ng pagkain. Subalit walang nagbibigay. Walang pumapansin sa kanila. Nagawa rin nilang magkalkal ng mga basurahan. Umaasang makakakita ng tira-tirang pagkain pantawid gutom man lang. Ngunit bigo ang mag-ina. Wala silang makita kahit buto lang ng may kaunting laman. Napapagod na ang mga paa ni Melan. Naupo muna ito sa isang tabi. Kandong ang anak na nakatulala dahil sa gutom. Inilapag din ito ang cup na kanyang napulot at nagbabaka sakaling may mag-eat siya dito ng limos. Niyapos ni Melan ang anak ng mahigpit gamit ang natitira niyang lakas. Kung nakakapawi lang ng gutom ang yakap, kung maiibsan lang nito ang pagkalam ng tiyan ng anak, ay buong lakas niya itong yayakapin ng mahigpit hanggang sa mabusog ito. Ngunit hindi. Hindi ito kailanman mangyayari kahit gaanong kahigpit ang kanyang yapos sa anak. Hindi nito mababago ang katotohanang ilang araw na silang puro tubig ang laman ng tiyan. Habang yapos ang anak ay napapikit na rin si Melan upang magdasal. Diyos ko, kahit kay Zach lang. Kahit para sa anak ko lang. Sana makahanap ako ng makakain para sa anak ko. Dalangin nito. Hindi niya na alam ang gagawin. Muli itong nagmulat at tiningnan ng anak. Nakapikit ito. Mas piniling matulog upang ibsan ng gutom. Hindi na napigilan ni Melan na maluha sa itsura ng anak. Ang sakit para sa isang ina na makitang nagugutom ang kanyang anak. Tahimik na umiyak si Melan nang may bigla siyang narinig. Bilis! Doon may mamimigay ng food pack! Wika ng ilang kabataang nagtatakbuhan. Nahihilo man sa gutom ay ginamit ni Melan ang natitira niyang lakas upang tumayo at sundan kung saan patungo ang mga kabataan. Maraming tent ang nakatayo sa open space sa may plaza. Tila ahas ang pila, paliko-liko at sobrang haba. Napalunok si Melan. Nangangambang baka hindi sila makakuha ng food pack. Ngunit kailangan niyang subukan para sa anak. Pumila si Melan habang karga ang anak. Nakita niya ang ilang pulubing kagaya niya. Nagtsatsagang pumila, kabila ng init ng araw na tila tinutusta sila. Ilang sandali pa at pupungas-pungas na dumilat si Zach. Nanay, mahinang tawag ng anak. Ano pong ginagawa natin dito? Bakit po tayo nakapila? Wika nito habang pinagmamasdan ng paligid na puno ng tao. Narinig ko kasi may namimigay ng pagkain dito anak. Kaya heto, pumila si nanay. Makakakain na tayo. Tura nito kahit alam niyang maaari silang mabigo sa pila. Himalang nagkaroon ng lakas si Zach. Gumuhit ang ngiti sa kabila ng gutom na akala niya ay lumipas na. Nagkaroon ito ng dahilan upang pahabain ang natitira niyang lakas. Sa pila, may mga sumisingit sa unahan. Meron namang gahaman sa pagkuha ng food packs. Hindi lang isa ang kinuha. 2 hanggang 5 pa kung minsan. Napalunok na lamang si Melan nang makita ang ginagawa ng iba at umaasang makakaabot sila kahit para sa anak na lang niyang si Zach. Nangangatog na ang tuhod ni Melan habang tumatagal, ngunit kailangan pa niyang tumayo at maglakad.
Lumipas ang nasa 15 minuto at sa wakas, natatanaw niya na ang mga haligi ng tent. Ilang hakbang na lang ay abot kamay na ni Melan ang food pack na kanina pa nilang inaasam. Subalit napalunok ito dahil bilang na lang sa daliring nakahanay na food pack. Paulit-ulit na binibilang ni Melan ang mga tao nasa unahan niya, pati na rin ang food pack na unti-unting nababawasan. Siya na ang susunod na bibigyan. Isang babae pa ang nasa harapan niya. Nang bigla itong kumuha ng 2 food pack, wala nang natira para sa kanya at sa iba pang nasa likod ng pila. Okay, ubos na mga food pack. Sa mga hindi nakakuha, pasensya na. Sigaw ng tagapamigay at tumayo na sa kanyang silya. Teka lang miss, parang hindi naman patas yun. Bakit siya 2 kinuha? Hindi ba dapat isa-isa lang para mabigyan lahat? Tanong ni Melan. Sabay turo sa babaeng paalis at bitbit ang 2 food packs. Bakit ba nangingialam ka? Yung iba nga 5 kinuha, hindi mo sinita. Pasensya ka. Nahuli ka ng pila. Una-unahan lang yan. Mataray na sabi ng babae. Pero kahit na, hindi pa rin patas to. Paano naman kaming kanina pang nakapila? Hindi ko nakasalanan na naubusan kayo. Bahala na kayo dyan. Sabay alis ng babae. Ang tagapamigay naman ay walang imik. Tila walang narinig sa kanilang hinaing. Patuloy lang itong nagliligpit habang sila ay nagrereklamo. Tengang kawali sa kanilang mga hinaing. Para silang tangang nagsasalita sa harap ng pader. Hanggang sa tuluyan na ngang nagalit ang iba at pumunta sa harap upang makipagdiskusyon sa tagapamigay. Dahil sa gutom ay nawala na ng kontrol ng iba at nagalit na ng tuluyan. Nagkaroon ng kaunting kaguluhan. Humangos papuntang harap ang mga galit na nakapila hanggang sa napunta ng mag-ina sa likuran. Gusto rin sana makipagtalo ni Melan, ngunit ang balingan niya ng tingin ng anak ay baka sa mukha nito ang takot. Anak, pasensya ka na ha. Konting tiis pa. Lunok-lunok muna tayo ng laway hanggang sa makakita tayo ng pagkain. Naiiyak daw wika ni Melan sa anak. Nagpatuloy na sa paglalakad si Melan. Nakaramdam na ng hilo dahil sa gutom. Kahit ang laway na kanyang nilulunok mula pa kanina ay tuyo na. Muling natulog si Zack upang maibsan ng gutom na iniinda. Nakarating si Melan sa covered court ng kanilang barangay na upo sa isang tabi. Sa gilid ng basurahan. Sa kanyang harapan ay may mga nakahilerang upuan at mesa sa hindi kalayuan. May pagsasalong nagaganap. Ang bali-balita ay may bilyonaryong bumisita sa lugar. Doon sila kumain ng tanghalian kasama ng mga opisyal. Halos mawala naman ng malay si Melan. Kusa nang bumabagsak ang kanyang mata. Ngunit kailangan niya itong idilat dahil baka may magtapon ng tirang pagkain sa basurahan. Lalong nagutom si Melan dahil sa amoy ng mga pagkain inilalabas para sa bisita. Tunog ng mga kubyertos na nag-uumpugan. Lalong tumindi ang paglunok ni Melan ng kanyang laway. Kaya naman nilibang niya ang kanyang sarili at naghanap ng matititigan. Nakapantalon at polong puti at berde ang karamihan. Tanda na sila ay opisyales sa lugar. May ilang mga nakapolong itim at nakashades. Hindi sila nakikihalubilo sa mga tao, ngunit nakakalat sila sa paligid. At may isang lalaking nakapolo na kulay puti. Matangkad at matipuno ang tindig. Hinala ni Melan itong bilyonaryong kaninang tinutukoy na bumisita. Ngunit hindi malinaw sa kanyang paningin ang itsura ng lalaki dahil nga sa hilo gawa ng gutom. Ngunit napukaw ng lalaking atensyon ni Melan. Sinusundan ng mga mata ni Melan kung saan patungo ang lalaki. Sa bawat mesang nililibutan nito, ang mga taong kinakamayan, kinakausap at kang kanin-kanino nakikipagtawanan. Habang pinagmamasan nito ni Melan, isang lalaki ang kanyang naalala mula sa kanyang nakaraan. Isang lalaking hindi niya alam kung kaya niyang tignan ng diretso sa mga mata, kung sila ay makadaupang palad. Nagunita nito sa kanyang isipan ang isang gabing ibinigay niya ang lahat-lahat. Isang gabing puno ng kapusukan at lumalagablab na init ng katawan. Sa kabila ng kamunduhang nagsusumigaw sa 4 na sulok ng kwartong yon, isang malumanay na haplos ang hindi niya malilimutan. Mula sa lalaking hindi niya kasintahan.
Isang lalaking mula sa mayamang pamilya. May gwapong mukha at matikas na katawan. Maraming kababaihan mula sa kanilang eskwela ang naghahangad sa kanya. Mabait, matalino at maginoo daw siya. Isang lalaking pinangarap din ni Milan at ngayon ay nasa kanyang harapan at kasiping buong magdamag. Hinaplos siya nito sa unang beses, malumanay at banayad. Tila naramdaman nito ang matinding paghanga sa kanya. Habang nakatitig sila sa mata ng isa't isa. Sa kabila ng kanyang mukhang hindi gaanong kagandahan, may mga tigyawat kaliwat kanan, makapal na kilay at usngal na ipin. Ngunit ng oras na yon, pakiramdam ni Milan ay siya ang pinakamaganda sa lahat. Ang mga titig nito ay sadyang nakakatunaw. Ramdam din nito ang pagkaplos ng lalaki sa kanyang kamay na may pilat. May halik na hindi niya malilimutan kailanman na siya ring nagbukas ng pinto ng kasarinlan para sa buhay ni Milan. Isang tinig ang narinig ni Milan. Tinatawag na pala siya ng kanyang anak. Anak, bakit? Tarantang sabi ni Milan matapos gumising mula sa kanyang pangangarap. Nay, ang sakit po ng tiyan ko. Wala pa po ba tayong nahahanap na pagkain? Tanong ng anak na nanghihina na. Napalunok na lamang si Milan. Nawaksi ang pangarap niya kanina at muling ng problema. Habang nag-uusap ang mag-ina, siya namang paglapit ng lalaking nakapolong puti. Palapit sa basurahan habang hawak ang paper plate na may tira-tirang pagkain. Nay, yung lalaki may dalang pagkain, mukhang itatapon niya na. Puna ni Zack sabay turo sa papalapit na lalaki. Tila nagningning ang mga mata ni Zack nang makita ang mismis ng lalaking paparating. Nakaramdam ng matinding pagkasabik si Milan. Hindi na nito tiningnan kung sino ang papalapit. Tanging sa paper plate lang ito nakatingin. May tira-tirang hibla ng manok, sarsa at isang balot ng balisusong na kanin ng kanyang nasilayan. Agad itong napaluhod habang karga ang anak. Hindi niyo na po ba uubusin ang pagkain niyo? Pwede po bang sa amin na lang yan? Tanong ng nanghihinang mag-ina sa bilyonaryong nakasuot ng polong puti. Wala namang imik na ibinigay ito ng lalaki sa mag-ina. Pero nanlamig ito nang makita ang pilat sa kamay ng babaeng nasa tabi ng basurahan. May bigla siyang nagunita sa kanyang alaala. Malaking posibilidad na ito ang nakasiping niya. 5 taon na ang nakakaraan. Pinagsaluhan ng mag-ina ang tirang pagkain ng bilyonaryong panauhin. Masaya nilang binuksan ng balisuso na kanin. Tinipid ang manok na may tirang laman sa buto at ninamnam ang sarsang tara. Nanay, tirhan po natin si Mama Romana. Ani ng bata habang sumusubo ng kanin gamit ang kanyang kamay. Ang bait naman ng anak ko. Sige, tirhan natin si Mama Ramona. Nakangiting sabi ni Milan sa anak. Habang pinagsaluhan ng mag-ina ang tirang pagkain, siya naman ginagambala ng nakaraan si Raymond, ang bilyonaryong nakita ni Milan. Sa sasakyan habang pauwi sa kanyang tahanan, nakatanaw ito sa bintana. Nakatitig sa mabilis na pagdaan ng puting linya. Milan? Mahina nitong wika. Kolehiyo noon si Raymond, sikat sa mga kababaihan. Romantiko ngunit pilyo, sabi ng karamihan. Lahat ng nais niya ay nakukuha niya. Walang pwedeng tumanggi sa kanya. Ngunit sa kabila ng panlabas niyang kaangasan ay nagtatago ang isa pa niyang katauhan. Takot siyang mapag-iwanan, mawalan ng kaibigan, maging loser, ika nga nila. Kaya naman lahat ng sabihin ng kanyang kaibigan na sina Renzo at Calvin ay kanyang sinusunod. Kahit alam niyang mali, kahit labag na sa kanyang prinsipyo. May parteng ginanap sa kanilang buhay. Pakana ito ng dalawa niyang kaibigan. Wala ang kanyang mga magulang kaya malaya silang gawin ang lahat. Halos lahat ng kanyang kaklase ay imbitado. At kasama dito ang isang babaeng magpapabago ng takbo ng buhay ng binatang si Raymond. Ano par, handa ka na ba? Tanong ni Calvin sa kaibigang si Raymond. Kailangan ba talaga natin gawin to? Nangangatog na tanong naman ni Raymond. Nanlalamig ang kanyang mga kamay ngunit namamawis din ang mga ito. Pilit man niyang itago ang kaba ay namutawi naman ito sa malalim niyang paghinga. Oo naman, pwera na lang kung hindi mo kayang gawin at puro yabang ka lang. Mapanghusgang wika ni Renzo.
Naku, hindi ah. Ako pa ba? Kaya kong gawin yon. Tabi nga dyan. At hinawi na nga ni Raymond nagdalawa niyang barkada at nilapitan ng isang babaeng nakatalikod mula sa kanilang kinatatayuan. Napasubo sa isang pastahan si Raymond. Kailangan niyang maikama ang isa sa mga babaeng bisita. Madali lang sana ito kung si Renzo at Calvin ang gagawa. Ngunit hindi para kay Raymond. May kaba itong naramdaman at nilalamanan ng konsensya. Alam niyang mali ito. Ngunit dahil sa tinawag na peer pressure, ang mali ay nagiging tama. Maraming babaeng bisita. Ngunit si Melan ang namatahan ni na Calvin at Renzo. Pangit at siguradong walang kasintahan. Iniisip ng dalawa na kung si Melan ang kanilang paglalaruan, wala itong magiging palag. Mabilis mauto, mabilis na maluloko. Miss? Tikim na sabi ni Raymond. Lumingon ang babae. Nanlaki ang mga mata ni Raymond. Bumungad sa kanyang harap ang isang kaklase niyang hindi inaasahang makita. Melan? Gulat nitong sabi. Raymond? Nahihiya naman itong sabi. Nakaramdam ng dismaya si Raymond. Akala niya ay magandang dilag ang kanyang makakasiping sa gabing yon. Ngunit hindi. Isang babaeng may makapal na kilay, nakasuot ng makapal na salamin, matigyawat sa tigkabilang pisngi at may usngal na ngipin. Napalunok si Raymond. Bumaling siya sa kanyang mga kaibigan at nakita niya itong nagtatawanan. Halatang siya ay pinagkaisahan. Inis man ang nadarama ay kailangan niyang gawin ang naging hamon sa kanya. Sinamahan ni Raymond si Melan, inalok ng maiinom at nakipagkwentuhan. Walang ginawa si Raymond kung hindi uminom ng alak upang magawa niya ang hamon sa kanya. Panay din ang alok nito ng alak kay Melan upang madali niya itong maaya. Kwentuhan, tawanan ang kanilang ginawa pampalipas ng oras. At dahil sa impluwensya ng alak, nagkwento si Melan ng kanyang dinadala. Alam mo, hindi ko akalain na maiimbitahan ako sa party ni Calvin. Unang beses mangyari to. Tapos sinamahan mo pa ako. Sobrang saya ko. Ani Melan. Bakit naman? Halos every week naman may party mga kaklase natin. Hindi ka ba nila iniimbatahan? Umiling si Melan. Ano ka ba? Para namang may kaibigan ako sa klase natin. Loner kaya ako sa klase. Parang hindi nga ako nag-e-exist eh. Daig ko pang hangin. Kasi ang hangin, kahit hindi nakikita, nararamdaman naman. Pero ako, di na nga nakikita, hindi pa nararamdaman. Patawa ni Melan. Sa pagkakataong yon ay tila nahabag si Raymond. Tama naman lahat ng sinabi ni Melan. Hindi siya pinapansin sa kanilang klase. Madalas itong walang kasama. Kahit sa kanilang mga group projects ay napag-iiwanan siya. Pantapal sa mga grupong kulang. Madalas pa ay inaayaw ang kasama. Patuloy na nakinig si Raymond sa malungkot na kwento ni Melan. Ang pangit na mukha ni Melan ay unti-unting umaaliwala sa kanyang mga mata. At tuwing ganoon ang kanyang nararamdaman, bigla niyang pinapaalala sa sarili na isa lang itong katuwaan. Hindi niya kailangang magpadala sa personal na buhay ni Melan dahil pagkatapos ng gabing to, babalik na sa dati ang lahat. Hindi na siya muling papansinin ng lahat, lalo na si Raymond na pinagtripan lang ng mga kaibigan. Habang lumalalim ang gabi, mas lumalalim ang usapan ng dalawa. Bigla silang naging malapit sa isa't isa, pati na rin ang kanilang mga katawan. Panay ang sulyap ni Raymond sa dalawa niyang kaibigan at nang sumenya silang handa na ang lahat, agad na inaya ni Raymond si Melan sa silid na inihanda ng dalawa. Sa loob ng silid, tanging side table lamp ang nakasindi. Ang kulay dilaw nitong ilaw ang tanging tanglaw ni Raymond papuntang kama. Akay-akay si Melan na tuluyan ng nalaseng gawa ng alak. Nakahiga na si Melan sa kama. Walang lakas, pikit ang mga mata. Kahit gawin ni Raymond ay hindi na makalaban ng dalaga. Pikit mata niya ito ang hinalikan. Hanggang sa ito ay kanyang hinubaran. Nung una, napapangitan talaga si Raymond sa itsura ni Melan. Ngunit habang nararamdaman nito ang haplos ni Melan sa kanyang katawan, ay nagbago ang lahat.
Ang banayad nitong pagtugon sa kanyang mga halik at ang init ng katawan na kanilang pinagsaluhan ay nagbukas sa mga mata ni Raymond sa tunay na ganda ni Melan. Tuluyan ang naangkin ni Raymond ang lahat-lahat kay Melan. Naging matagumpay ang kanilang plano sa dalaga. Nagawa ni Raymond ang hamon sa kanya. Ngunit habang sila ay magkasama ni Melan sa iisang kama, nakaramdam siya ng saya. Tila sa sandaling yon ay naging totoo sa kanyang sarili. Nakalimutan ang naging hamon sa kanya at ninamnam ang bawat sandali. Bago matapos ang gabi, hinaplos nito ang mukha ni Melan. Tinitigan ang mga mata. Hawak din nito ang kamay ni Melan. Nararamdaman ang pilat sa kamay ng dalaga. Kaniya itong hinaplos, pakaliwat pakanan. Sa kaniya pos hanggang sa sila'y makatulog na magkayakap. "Sir?" Tawag ng driver kay Raymond. Nakailang tawag ng tsuper sa kanyang amo at sa wakas ay narinig na rin siya nito. Naputol ang paggunita ni Raymond dahil sa tawag ng driver. Nasa bahay na pala sila. Sa kanyang mansyon na siya at mga kasambahay lang ang nakatira. Pagpasok niya ay sinalubong siya ng kasambahay. Kinuha ang kanyang bag at inalok ng makakain. Ngunit wala siyang gana. Iniisip pa rin nito ang pilat sa kamay na kanyang nakita kanina. Hindi man niya naaninag ng maayos ang mukha ng babae, ay kakaibang kaba ang kanyang naramdaman. Hindi siya mapakali. Hindi maalis sa kanyang isipan ang pilat. Tila multong nagpaparamdam sa kanya bigla. Samantala, nasa parke naman ang mag-ina. Nasa may upuan si Melan. Samantalang si Zack naman ay naglalaro sa may damuhan. Nakababa na rin sa wakas si Zack dahil malamig na ang damo. Semento at lupa dahil gabi na. "Mama Ramona!" Salubong ni Zack sa matandang baklang paparating. Itong si Ramona ang kumupkop kay Melan. May katandaan na rin ito, ngunit hindi ito hadlang upang maghanap buhay, lalo na ang kanyang sexualidad. Isa siyang kargador sa palengke sa kabila ng kanyang pagiging bakla. "Zack!" Masayang salubong nito sa bata. May bitbit si Zack na balisuso at inabot agad sa matanda. "May pasalubong po ako sa inyo, Mama. May hapunan ka na po." Ngiting-ngiting sabi naman ng bata. Natuwa naman si Ramona. Ginulo nito ang buhok ng bata at sabay silang lumapit kay Melan. "Oh, kamusta ang araw ninyo? Sumahod ako ng kaunti sa palengke. Kaso nga lang hindi to sasapat para makaupa tayo." Ani ni Ramona, sabay lahad ng ilang papel ng pera at barya sa kanyang mga palad. Dati silang nakatira sa tabi ng riles. Tagpi-tagpi man ang kanilang tirahan at umuuga tuwing dadaan ang tren, punong-puno naman ang kanilang bahay ng masayang alaala. Ngunit isang araw, huminto na ang pagdaan ng tren at pinaalis sila sa lupa. Binili ng isang mayamang negosyante ang lupang kinatitirikan ng kanilang munting bahay. Pinalaya sila kasama ng iba pang nakatira sa lugar. Dinaanan ng kanilang mga bahay ng isang malaking bulldozer. Parang latang nayupi ang kanilang mga bahay. Nawasak, gumuho at wala silang naisalbang gamit kung hindi ang suot nila. Kaya naman humanto ang tatlo sa pagtira sa parke kasama ng iba pang nakatira sa tabi ng riles. "Ayos lang po yun, Mama Ramona. Ako nga po itong nahihiya sa inyo dahil hindi man lang ako makatulong sa pagdidilihensya ng pera. Bakit ba kasi ngayon pa ako nawala ng trabaho sa karinderya?" Nalulumong wika ni Melan. "Oh, bakit mo naman sinisisi ang sarili mo? Hindi mo kasalanang pinaalis tayo sa riles at nawala ng trabaho. Kasama rin sa nawala ng tirahan ng pinapasukan mong karinderya. Pagsubok lang to. Ang mahalaga ay magkakasama pa rin tayong tatlo ni Zack. Makakaraos din po tayo, tiwala lang." Wika ni Ramona. Mama man nagtawag na Melan kay Ramona ay wala siyang koneksyon sa isa't isa. Hindi sila magkadugo o magkaano-ano. Nag-cruise ang landas ang dalawa dahil pinalaya si Melan ng kaniyang mga magulang. Matapos magsiping ng dalawa, sila ni Raymond, nagdalang tao si Melan. Hindi nito alam kung paanong sasabihin kay Raymond dahil daig pa nito ang yelo kung makisama sa kanya. Sinubukan niyang sabihin ang kanyang kondisyon kay Raymond, ngunit palagi siyang bigo. Palaging umaatras ang kanyang dila tuwing makakausap niya ito ng solo. Pakiramdam niya ay kasalanan niya ang lahat. Naging mahina siya.
Hindi niya ginamit ang kanyang utak. Nabulag siya sa kanyang ilusyon na tila fairy tale ang buhay. May Prince Charming na magkakagusto sa kanya at may happily ever after ang lahat. Kasabay ng pagsisisi niya sa kanyang sarili, tuluyan na nga siyang nawalan ng lakas ng loob na umamin kay Raymond, hanggang sa kusa na siyang lumayo at naglaho. Nais niyang itago ang kanyang pagbubuntis sa lahat, ngunit hindi niya kayang itago ang paglaki ng kanyang tiyan. Nahalata ito ng kanyang ama at sinabi agad sa kanyang ina. Alam niyang hindi magiging maganda ang pagkumpronta sa kanya ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi niya inaasahang papalayasin siya ng mga ito sa kabila ng kanyang pinagdaraanan. Dala ang kakarampot na damit at sama ng loob, nilisan ni Milan ang kanilang tahanan. Ilang araw na naglakad sa lansangan, walang mapuntahan, hanggang sa makarating sa palengke. Madaling araw noon at nakatulog si Milan sa isang kariton. Ang kariton ni Ramona na kanyang ginagamit sa pagiging kargador. Nakita siya ni Ramona. Noong unay tinaray-tarayan siya nito. Ngunit nang makita ng matanda ang malaking tiyan ni Milan, ay bigla itong nag-alala. Tinanong ang nangyari sa kanya. Naawa si Ramona. Hindi kay Milan, kung hindi sa batang dinadala nito. Ay, sige, kukup-kupin na kita, Milan. Pero dapat pagtrabahuhan mo pa rin ang lahat. Dapat maging matatag ka para sa anak mo. Dahil sa'yo kukuha ng lakas ng loob. Kung magiging mahina ka at palaging iiyak, magiging mahina rin siya. Gusto mo bang maging loser ang anak mo? Wika ni Ramona. Noong una, nahirapan ng husto si Milan. Hindi niya alam kung paanong aalisin ang pagiging malungkutin, pagiging balisa, at isisi sa sarili ang lahat. Subalit sa tulong ni Ramona, nagkaroon ng liwanag ang lahat. Natutong tumingin si Milan sa magandang parte ng buhay sa kabila ng kadiliman. Ginawa niyang inspirasyon ng anak upang bumangon muli at magsimula ng panibagong buhay. At dahil din sa pagiging bakla ni Ramona, prangka nitong sinasabi ang mga bagay na mali kay Milan. Hanggang sa tumibay ito at naging matatag. Tinuruan din niya si Milan na mag-ayos, alagaan ang sarili, kaya naman umaliwalas ang kanyang mukha. Tumaba na rin ito dala ng pagbubuntis, kaya naman himalang umayos ang usngal nitong ipin. Pati na rin ang makapal nitong kilay ay alaga ni Ramona sa trim. Natuto si Milan na mahalin ang kanyang itsura at sarili. Naging palangiti at masiyahin. Bukod sa malaking pagbabago sa itsura ni Milan, umikot din ang kanyang mundo sa isang batang lalaki. At ang pangalan nito ay Zach, ang kanyang anak. Sa kabila ng madilim na daang tinatahak ni Milan, naging liwanag ang sanggol na si Zach. Hindi lamang para kay Milan, kung hindi para rin kay Ramona. Ang mga ngiti nito at tawa ay nagbibigay buhay sa dalawa. Nagbibigay ng pag-asa at lakas upang ipagpatuloy ang buhay. Kinabukasan, hindi pa pumuputok ang araw, ay nagsipulasan ng mga tao sa parke kasama sina Milan. Kailangan na nilang umalis bago pa dumating ang mga naglilinis sa parke at mga stall na nagtitinda. Dumiretso na si Ramona sa palengke upang makarami ng mahahakot na paninda at makahanap ng pupwedeng maekstrahan. Si Milan naman ay kasama si Zach. Muling maglalakad kung saan-saan upang humanap ng makakain. Kasabay nito, ang pag-a-apply ni Milan ng trabaho kahit dishwasher lang. Hindi pa mainit ang semento at lupa, kaya naman hinayaan mo nang maglakad ni Milan ng anak kahit ito'y nakayapak. Tuwang-tuwa si Zach dahil nakikiliti ang kanyang munting paa sa mga bato o hindi kaya'y sa magaspang na semento na kanyang dinaraanan. Naisip tuloy ni Milan na ang sarap bumalik sa pagkabata. Madaling humanap ng dahilan upang maging masaya. Mga batong kumikiliti sa talampakan, ang simoy ng hangin na kay lamig sa pakiramdam, mga tutube na lumilipad-lipad at tinahabol ng kanyang anak. Tumatawa kahit sa simpleng dahilan. Hindi komplikado ang buhay. Pinagmamasan lang ni Milan ng anak habang nililibang nito ang sarili sa paglalakad. Kasabay ng kanyang pagngiti ay ang pagtulo ng kanyang mga luha dahil alam niyang maya-maya lang ay lalapit ang kanyang anak at magtatanong, "Nay, may makakain po ba tayo ngayong araw?"
Isang simpleng tanong na tila kutsilyo sa puso ni Melan dahil kahit siya hindi alam kung mairaraos ba nila ang araw na ito na may kakainin kahit isang subo lang. Ilang sandali pa at tinawag na ni Melan ang anak. Hawak kamay silang naglakad papunta kung saan. Habang binabaybay ang kahabaan ng kalsada, pakiramdam ni Melan ay may nakasunod sa kanila. Kanina pa niya napapansin ng isang lalaking tila nakatanaw kay Zack at sa kanya. Malayo ang kanilang distansya, kutob lang ang kanyang pinanghahawakan. Ngunit naisip na Melan na baka dala lang ito ng gutom kaya kung ano-ano ang kanyang nakikita. Sino ba namang susunod sa kanila? Magnanakaw? Anong makukuha nito sa kanila? Mas mahirap pa sila sa daga. Kaya naman, ibinaling na lang ni Melan ang atensyon sa anak. Habang naglalakad ay napansin nitong hindi sa kalsada nakatingin ng anak, kung hindi sa mga basurahan na kanilang nadaraanan. Hihinto ito sa tapat ng basurahan at magsisimulang kalkalin ng laman. Gamit ang kanyang maliit na kamay, kahit na mas malaki pa ang basurahan sa kanya. Anak, ano yung ginagawa mo? Tara na. Aya nito sa anak. Nay, sandali lang po, titignan ko lang po ang basurahan. Baka po may tinapong pagkain dito, kaya biskwit na tira. Sayang naman po kung hindi natin makukuha. Wika ng anak na tila hindi alintana ang ginagawa. Nahinto si Melan, pilit na pinapaatras ang mga luha. Ni sa panaginip ay hindi niya nakitang magkakaganito ang kanyang buhay. Gusto niyang isisi sa iba ang kanilang pinagdaraanan, ngunit sa huli, sarili niya ang kanyang nakikita. Lumaki si Melan sa karaniwang pamilya. Hindi mayaman, ngunit hindi dahop sa buhay. Nakakakain 3 beses sa isang araw. Nakakapag-aral sa maayos na eskwelahan. Hindi kinakabahan na wala nang malalagay sa lagayan ng bigas. Palaging may ulam sa mesa. Hindi pinapansin si Melan ng kanilang pamilya. Sino ba naman siya? Naiiba rin ang kanyang itsura. Hindi siya maganda tulad ng kanyang ate. Hindi rin siya matalino tulad ng kanyang kuya. Ngunit may pangarap siya makatapos at mabuhay ng masaya, kahit na mag-isa. Simpleng pangarap na bigla na lang ninakaw sa kanya dahil sa isang gabing puno ng kapusukan. Alam niyang parte siya ng pagkakasalang yon. Ginusto niya rin naman ang mangyari ang gabing yon. Ginusto niyang makasiping si Raymond na pangarap ng bawat babaeng kilala niya sa eskwelahan. Akala niya ay dumapo na ang swerte sa kanya. Nagpauto at ibinigay ang lahat sa lalaking kaniyang pangarap. Isang pangarap na akala niya ay maaabot niya na. Ngunit sa huli, akala lang pala niya ang lahat. Nabuntis, itinakwil ng kanyang pamilya. Isa siyang kahihiyan para sa kanila. At ngayon ay nagkakalkal ang kanyang anak ng basura. Gumagawa ng sariling paraan upang mabuhay sa murang edad na kailanman ay hindi niya naranasan noong siya ay bata pa. Lumuluha man ay wala itong magawa. Lumuha man siya ng balde-balde ay hindi nito mababago ang mga mangyayari. Kaya naman inaya nitong muli ang anak at tinatagan na lamang ang loob. Nanalangin na makahanap ng trabaho sa lalong madaling panahon upang kahit papaano ay magkaroon sila ng perang pambili ng pagkain kahit para lamang kay Zack. Lumakad ang mag-ina hanggang sa inabutan na sila ng tanghalian. Para silang mga asong nakatanghod sa kanilang amo at hinintay na itsahan ng buto sa kanila ng inuya. Sinubukan ni Melan na mamasukan bilang kahera o serbedora. Kahit nga tagapunas ng mesa ay papatusin na niya. Nakatungtong naman siya ng 3rd year sa kolehiyo, ngunit ayaw siyang paniwalaan. Sino ba naman kasing maniniwala na nakatungtong siya sa kolehiyo sa kanyang itsura? Itsurang pulubi raw kasi siya at amoy basura. Napabuntong hininga na lang si Melan tuwing siya'y tatanggihan at muling magbabakas sakali sa susunod na kainan o hindi kaya ay tindahan. Hanggang sa isang maliit na karinderya ang kanyang napuntahan. Wanted, dishwasher. All-around server ang hinahanap. Anak, dito ka muna sa labas ha. Huwag kang aalis o sasama kahit kanino. Si nanay lang hintayin mo, okay? Bilin ni Melan sa anak. Opo, Nay, dito lang po ako sa tabi ng basurahan. Habang hinihintay ko po kayong lumabas, titingnan ko po tong basurahan. Baka dito makakita ako ng plastic na may tirang juice o kaya mugmog ng biskwit. Nakangiti nitong sabi.
Para kay Zack, isang laro ang pagkakalkal ng basurahan. Hindi nito alam na sa kanyang ginagawa ay nadudurog ang puso ng kanyang ina. Hindi maatim ni Milan na ganitong buhay lang ang kaya niyang ibigay sa anak. Idinaan na lang ito sa buntong hininga at umaasang malalagpasan din nila itong lahat. Pumasok na si Milan sa loob ng kainan. Naiwan si Zack sa labas. Nag-isang lalaki ang lumapit kay Zack. "Hi," wika ng lalaki. Tumuhay naman si Zack sa direksyon ng tinig na kanyang narinig. Isang lalaki naka-jacket kahit sobrang init ang panahon. Nakasombrero na itim at face mask. Ngunit ang mga mata nito ay litaw. Hindi umimik ang bata at mas isiniksik ang sarili katabi ng basurahan. Baka sa mukha nito ang pangamba at takot na baka siya'y kunin na lang bigla ng lalaking kaharap. "Huwag ka matakot, hindi kita sasaktan o kukunin. Gusto ko lang ibigay ito sa'yo." Wika ng lalaki sabay abot ng isang plastic bag. "Burger yan tapos 3 styro ng pagkain. Para sa inyo yan ng mama mo at ng lola mo." Ani ng lalaki. Humahangos na lumabas si Milan mula sa kainan. Abot langit ang kanyang tuwa dahil sa magandang balitang kanyang dala. Anak, may trabaho na si nanay. Magkakaroon na tayo ng perang pambili ng pagkain." Tuwang-tuwa nitong sabi. "Talaga po, Nay, yehey!" Tugon naman ng anak at napatalon pa ito dahil sa saya. Habang tumatalo ng anak, ay napansin ni Milan ang hawak nitong burger sa isang kamay at may nakasukbit na plastic sa kabila. Anak, galing ba yan sa basurahan?" Tanong ni Milan sa anak. Natigil sa kalulukso si Zack. Kumagat sa hawak na burger bago sumagot sa ina. Eto po ba, Nay? Hindi po, galing po ito doon sa poging lalaking dumaan kanina. Pati rin po itong styro galing sa kanya. Tanghalian daw po natin. Sabi pa nga po niya, Lolo. Ang tinukoy niya pala si Mama Ramona." Sabay tawa. Nakaramdam ng kaba si Milan. Bigla nitong inilibot ang mga mata sa paligid. Tila hinahanap ang lalaking tinutukoy ng anak. "Nay, ayos lang po ba kayo?" Tanong ni Zack nang napansin ang kilos ng ina. "Ha? Oo naman anak, ayos lang ako. Nagulat lang ako dahil may mga tao pa palang may busilak na loob para tulungan tayo. Gusto ko lang magpasalamat sa kanya. Nakita mo ba kung saan siya banda nagpunta?" Umiling ang bata habang kagat-kagat ang burger. Ngumiti na lamang si Milan at ginulong buhok ng anak. Niyapos niya ito at matapos ay pinisil ang pisngi. "Nagpasalamat ka ba sa kanya bago mo tanggapin ang mga yan?" Tanong ni Milan. "Opo," bibong tugon ng anak. "Mabuti naman, sige na tapusin mo na yung kinakain mo nang mapakilala na kita sa loob." Ani Milan sa anak. Bukod sa trabaho ang kanyang nakuha, nahabag ang may-ari ng karinderya sa mag-ina. Pinayagan niyang isama ni Milan si Zack, basta't ipangako lang nitong hindi makakasagabal ang bata sa kanyang trabaho. Nagsimula si Milan sa karinderya ng araw ding yon. All around ang kanyang trabaho. Tagahugas, serbidora at tagalinis. Hindi na may naging sagabal si Zack sa trabaho ng ina. Bagkos nakakatulong pa ang mga ito dahil kusa niyang inaayos ang mga silyang iniwan na lang basta. Pinupulot din ito ang mga mumo at tissue sa sahig at nagiging magiliw din ito sa mga kumakain. Tanghali man sila nagsimula ay pang isang araw na ang nagiging sahod ni Milan. Natuwang may-ari sa kanyang sipag at inaasahang tatagal ito sa kanya. May pauwi pa itong kaunting ulam para may kain sila. Bitbit ang 2 plastic, isa galing sa may-ari at isa naman ang plastic na binigay ng lalaki, ay umuwi na ang mag-ina. Naglalakad na din noon si Zack dahil binigyan siya ng may-ari ng tsinelas na pinagmulan. Malaki man ang tsinelas ay tuwang-tuwa pa rin si Zack. Nakaalis na ang mag-ina. Magsasara na dapat ang karinderya nang may isang lalaking pumasok bigla. Sasabihin dapat ng may-ari na wala na silang tindang ulam at magsasara na. Ngunit sa kanyang pagtunghay, kilala pala niya ang pumasok sa kanyang karinderya. Magandang gabi po, sir." Bati nito. "Magandang gabi din. Kamusta sila? Si Milan at Zack?" Tanong ni Raymond. Walang kaalam-alam si Milan na sa likod ng lahat ng ito ay si Raymond. Siya rin ang lalaking kumausap kay Zack.
Nagbigay ng burger at pagkain. Siya rin ang tumimbre sa may-ari ng karinderya na pag nag-apply si Melan sa kanya ay agad niya itong tanggapin, kasama ang kaniyang anak. Ang kainan na isa sa mga charity work ng kumpanya ni Raymond, SMSE o Small and Medium-Sized Enterprises na kanyang inisponsoran. Kaya naman malugod ang may-ari na tuparin ang hiling ni Raymond at hindi naman ito nadismaya dahil tunay nga na masipag si Melan at may puso sa pagtatrabaho. Mabuti naman kung ganon. Maraming salamat sa pagtanggap sa kanya. Pasasalamat ni Raymond. Sir, kung hindi niyo po mamasamain, bakit niyo po siya tinutulungan sa ganitong paraan? Pwede niyo naman po siyang bigyan ng negosyo tulad ng ginawa niyo sa amin? Tanong ng may-ari. Napabuntong hininga si Raymond. Hindi niya alam kung kaya niyang sabihin ang katotohanan na siya ang dahilan kung nahantong sa ganitong buhay ang mag-ina. Malaking hiya ang kanyang nararamdaman. Kaya naman biglang tugon. Isang ngiti na lang kanyang pinakita at kausap at hindi na muling inungkat ang ganitong usapan. Masayang nakauwi sa parke ang mag-ina. Bitbit ang kanilang pasalubong kay Mama Ramona. Nandoon na rin ang mga pinalaya sa riles. Nag-uumpisa na silang maglatag ng kani-kanilang karton na tutulugan. Mama Ramona! Sigaw ni Zack nang makita si Ramona. Tumayo si Ramona sa upuan na kanilang tinutulugan. Iika-ika itong lumakad. Nahapo sa maghapong trabaho at umeksa pa rin kasi ito bilang tagahakot ng basura upang madagdagan ang kanilang ipon pang-upa ng maliit na barong-barong na pwede nilang tuluyan. Zack, kamusta naman ang araw ng prinsipe namin? Bati ni Ramona. Hindi mauubusan si Zack ng kwento. Mula sa paglalakad nila ng umagang yon hanggang sa kanilang pag-uwi ay kanyang kinuwento. Ngunit ang bukod tanging nakapukaw ng pansin ni Ramona sa kwento ng bata ay ang lalaking kumausap sa kanya at nagbigay ng burger at pagkain. Zack, apo, hindi mo ba talaga kilala yung nagbigay sa'yo ng burger? Tanong ni Ramona. Umiling lang ang bata. Napatingin naman si Ramona kay Melan. Bakas ang pag-aalala nito sa nangyari. Hindi man ito nakakabahala sa ngayon, ngunit nangangamba ang dalawa na baka mapahamak si Zack, hindi maglaon. O siya, sige, kumain ka na muna. Mag-uusap na kami ng nanay mo. Ani ni Ramona. Pinag-usapan ng dalawang nangyari. Kahit si Melan ay nabahala, ngunit napagpasyahan ng dalawa na iwaksi na lamang ang kaba at magpasalamat sa nagbigay kay Zack. Baka isa ito sa mga anghel na bumaba sa lupa na handang tumulong sa mga tulad nilang kapuspalad. Bukod doon ay tuwang-tuwa si Ramona dahil may trabaho na rin si Melan. Maitatawid na rin ng mag-ina ang pagkain sa araw-araw. Ngunit kailangan pa nilang sipagan upang magkaroon ng pera na pang-upa ng bahay. Lumipas ang mga araw at unti-unti nagiging maayos ang itsura ng mag-ina. Hindi na sila mabaho. Hindi na sila mukhang pulube sa lansangan. Binigyan din kasi sila ng mga lumang damit ng may-ari ng karinderya. Pinapayagan din silang maligo sa banyo ng karinderya sa madaling araw upang maging presko ang kanilang katawan. At bilang kapalit, sobrang sinisipagan ni Melan ang kanyang trabaho. Kahit 12:00 na sila umuwi ni Zack ay ayos lang. Masuklian lamang ang kabutihang pinapakita ng may-ari sa kanya. Ngunit isang gabi, nang sila'y pauwi, naramdaman na naman ni Melan na tila may lalaking sumusunod sa kanilang likuran. At sa pagkakataong ito, hindi na ito nakadistansya ng malayo sa kanila. Papalapit ito ng papalapit sa kanila. Kakaibang kaba din ang kanyang nadarama. Tila may masama silang balak. Kaya naman binilisan nila ang paglalakad papuntang sakayan. Daraan sa isang makipot na iskinita ang mag-ina bago makarating sa sasakayan. Halos mabingi si Melan dahil sa pagkabog ng kanyang dibdib dahil sa kaba. Mahigpit ang hawak nito sa kamay ng anak. Halos makaladkad na ito sa bilis ng kanyang paglakad. Nanay, ayos lang po ba kayo? Bakit po ang bilis yung maglakad? Hinihingal po ako. Inda ng anak. Nahinto si Melan sa paglalakad at doon napansin ng anak na hinihingal na nga. Humingi ito ng paumanhin. Ngunit hindi nito sinabi ang dahilan ng kanyang pagkabahala. Binuhat nito si Zack at niyakap ng mahigpit. At saka muling naglakad. Panay din ang kanyang lingon sa likod dahil may nakita siyang itim na anino.
Alam niyang hindi na yan dala ng kanyang imahinasyon dahil kumain sila ni Zack bago umuwi. Habang papalapit sila sa eskinita, ay mas bumilis ang lakad ni Melan. At nang nakarating na nga sila sa eskinita, biglang may humarang sa kanyang dinaraanan kung kaya't nabangga si Melan at napaatras. "Hi, miss," usal ng lalaking kanyang nabangga. "Nagmamadali ka ba? Gusto mo bang ihatid na kita?" Tanong nito. Puno ng tato ang braso ng lalaki. May hikaw din ito sa lapi. May kulay dilaw ang buhok at amoy alak ang hininga. Okay lang po, kaya ko pong umuwi." Tura naman ni Melan. Pilit nitong itinatago ang kaba. Para namang sanggol si Zack sa kanyang isinubsop ang kanyang balikat at niyakap ng mas mahigpit. Mas lumapit pa ang lalaki, kaya napaatras ulit si Melan. Ngunit sa kanyang pag-atras ay muli siyang nabunggo. May lalaki pa pala sa kanyang likod at hindi niya namamalayan. "Miss, ihahatid ka na namin." Wika nito sabay hawak sa kanyang dalawang balikat. "Kaya na namin umuwi," sigaw ni Melan at pilit na tinanggal ang kamay ng lalaki sa pamamagitan ng pagwasiwas ng kanyang balikat. "Pakipot ka pa, ihahatid ka na nga namin ayaw mo pa?" Sigaw ng lalaking nasa kanyang harapan. Natakot naman si Zack sa sigaw ng lalaki. Yumakap na din ito ng mahigpit sa kanyang ina. Ngunit kailangang makaligtas na Zack. Kaya naman, binulungan ito ni Melan. "Anak, humingi ka ng tulong. Huwag kang lilingon." Utos nito sa anak. "Pero nanay," ani ni Zack. "Wala nang pero anak. Anong binubulong-bulong mo dyan?" Sigaw muli ng lalaki sa kanyang harap. Mas lumapit ito sa kanilang mag-ina. Ngunit bago pa man ito ay mas makalapit, ibinabana ni Melan ang anak at pinatakbo. Biglang hinawakan ng lalaki sa likod si Melan upang hindi makatakbo kasama ng anak. Mabilis na tumakbo si Zack sa abot ng kanyang makakaya at ginawa nga ang utos ng ina. Hindi lumingon si Zack. Tumakbo lang ito ng tumakbo kahit ilang ulit pa itong nadapa. Habang si Melan naman ay ginagamit ang kanyang buong lakas upang makawala sa dalawang lalaking gustong humalay sa kanya. "Huwag po, maawa po kayo," iyak nitong sabi. Hindi na pinansin ng dalawang lalaki ang paghingi ng tulong ni Zack. Sabi nga ng isa sa mga lalaki, wala namang magagawa ang bata. Wala ng tao sa kalsada at sa tulad nilang siga, walang may kayang bumangga sa kanila. Nanay ko! Umiiyak na sabi ni Zack habang tumatakbo. Nanlalabo na rin ang mga mata nito dahil sa luhang umaagos. Dagdagan pa ng takot at kaba. Kahit anong sigaw niyang tulong ay walang lumalabas. Pakiramdam niya ay hindi pa sapat ang lakas ng kanyang sigaw upang marinig ng iba. Hanggang sa nadapang muli si Zack, pinipilit pa rin itong bumangon upang humingi ng tulong at balikan ng ina. Ngunit sa pagkakadapa niyang iyon ay malubha siyang nasugatan. Tumama ang kanyang tuhod sa matigas na bagay. Lalo itong umiyak. Hindi alam ang uunahing mararamdaman. Ang hapdi ba ng kanyang sugat o ang pag-aalala sa kanyang inang nasa kapahamakan. "Ano nangyari sa'yo?" Wika ng isang lalaki na kasombrero itong itim, naka-jacket na itim at face mask. Nakilala siya ni Zack. Siya ang lalaking nagbigay sa kanya ng burger noong nakaraang araw. Hindi niya malilimutan ang itsura ng maganda nitong mata na kahawig lang sa kanya. Tinulungan nitong tumayo si Zack. Pinagpaga ng damit tsaka pinahid ang luha. Pinunasan ng dumudugong tuhod at tinalian ng panyo galing sa bulsa. Si nanay po! Wika nito habang umiiyak. "Anong nangyari kay Melan?" Tarantang sabi ng lalaki. Sinabi ni Zack ang nangyari habang tumatakbo sila pabalik kung nasaan nandoon si Melan. Nadatnan nila si Melan na nakahiga sa isang tabi. Hawak ng isang lalaki ang kanyang mga kamay habang nakataas. Ang isa naman ay nasa kanyang ibabaw. "Layuan niyo si Melan!" Sigaw ng lalaki na si Raymond. Binaba nito si Zack at buong lakas na hinatak ni Raymond ang lalaki na kaibabaw kay Melan. Nakahawak ito sa kanyang senturira. Wala nang pang itaas sa damit si Melan. Nang naalis na ni Raymond ang lalaki sa ibabaw ni Melan, ay sinipa naman niya ang isa pang lalaki sa mukha. Dalawa man sila, ngunit hindi sila umubra kay Raymond. Walang humpay ang pagsuntok ni Raymond sa mga lalaking umibabaw kay Melan.
Napaatras naman ang isang sinipa ni Raymond sa mukha dahil sa takot na mabura ang kanyang mukha. Kitang-kita kasi ng dalawa niyang mga mata ang malakas na suntok ni Raymond at ang dugo ang mukha ng kasama. Tumakbo papalapit si Zack sa ina. Niyapos si Milan ang anak habang umiiyak. Tama na, wika ng lalaki sabay ubo na may kahalong dugo. Doon lang natauhan si Raymond at napagtantong wasak na ang mukha ng lalaking pinagtangkaan si Milan. Tinigilan na ni Raymond ang pagsuntok at lumapit kay Milan. Natanggal na ang sombrero niyang suot at face mask na may bahid na ng dugo, ang tanging nakatakip sa kanyang mukha. Nakatayo na sa harap ng mag-ina si Raymond. Nawala ng malay ang lalaking nagtangka kay Milan. Hinubad ni Raymond ang suot na jacket at inalampay sa likod ng Milan. Ayos lang lahat. Andito na ako. Wika ni Raymond at hinalikan ang bunbunan ni Milan at niyakap ang mag-ina. Nadala na sa presinto ang lalaking nagtangkang gumahasa kay Milan, pati na rin ang lalaking kasama nito. Matapos magbigay ng statement ay dumiretso na sila sa pinakamalapit na ospital upang tingnan ang lagay ni Milan. Nakahinga naman ang maluwag si Raymond dahil hindi pa huli ang lahat ng sila ay makarating. Tanging damit pa lang na alis kay Milan at hindi pa nila nakukuha ang kanyang katawan. Nasa emergency room sila noon. Hindi sila iniwan ni Raymond. Nakasuot na muli ito ng sombrero at bagong face mask. Kasama nito si Zack. Nakatitig din si Milan sa lalaki. Nakadistansya kasi ito sa kanya mula sa kama. Hinihintay niya itong lumapit ngunit dumating bigla si Ramona. Milan, Diyos ko, mabuti naman at ayos ka lang. Humahangos sa sabi ni Ramona. Mama Ramona, paano niyo po nalaman na andito ako sa ospital? Nangihinang wika na Milan. Bago pa man magsalita si Milan upang ikwento ang nangyari, ay may lumapit na nurse at mga orderly upang ilipat siya sa kanyang kwarto. Sumama si Zack sa kanyang ina. Kinausap naman ni Ramona ang lalaking nagligtas sa kanyang anak-anakan. Naku, maraming salamat sa pagligtas mo kay Milan. Hindi ko alam kung sa paanong paraan ka namin mapapasalamatan. Alam kong kulang ang salitang salamat sa pagligtas mo sa kanya. Naiiyak na sabi ni Ramona. Wala po yun. Nahihiyang sabi naman ni Raymond at napakamot pa ito sa kanyang ulo. Sige po, puntahan niyo na po muna si Milan sa kwarto niya. Kailangan niya ng pamilya ngayon. Kinuha ko na rin po siya ng komportabling room para makapagpahinga. Ito po pala ang calling card ko. Tawagan niyo lang po ako kapag may kailangan kayo. Maraming salamat ulit, iho. Pagpalain ka ng Diyos. Pumunta na si Ramona sa silid ni Milan. Nandoon si Zack at tuwang-tuwa sa malambot na sofa. Tumatalon-talon siya doon habang may hawak na mansana sa kamay. Pagbaling ni Ramona kay Milan ay nakangiti ito sa anak. Nakatawa man ang mga labi nito, ngunit baka sa kanyang mga mata ang takot sa nangyari. Nakatulog na si Zack sa sofa, ngunit hindi si Milan at Ramona. Nilapitan ni Ramona ang anak-anaka na nakahiga sa kama. Hinaplos ang noo at saka nagsalita. Alam kong kanina mo pa pinipigilan umiyak. Sige na, tulog na ang anak mo. Umiyak ka na. Usal ni Ramona. Walang segundo ang lumipas at bumuhos ang luha ni Milan. Napupuno ng takot ang kanyang puso. Takot na hindi siya sikatan ng araw ng oras na yon. Paulit-ulit niyang naririnig ang banta sa kanya ng dalawang lalaki. Papatayin siya ng mga ito kung hindi niya ibibigay ang kanyang puri. At hindi lang siya ang mapupunta sa langit kung hindi pati si Zack. Kung siya ay magmamatigas. Kaya naman walang magawa si Milan. Ngunit biglang dumating ang isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan. Hindi mo ba siya kilala? Siya yung kumuha ng kwartong to. Siya rin ang nagpasunod sa akin. Nagulat na nga lang ako dahil may pumunta sa pwesto natin sa parket, isinakay ako sa kotse. Hindi na naman ako nagdalawang isip na sumama dahil sabi ng sumundo sa akin na nasa ospital ka daw. Paliwanag naman ni Mama Ramona. Umiling si Milan. Nang oras na yon ay magaan na ang kanyang pakiramdam. May takot pa rin sa kanyang puso ngunit hindi na katulad kanina. Hindi ko po siya kilala. Di pangalan niya hindi ko alam. Pero biglang nahinto si Milan. Hindi niya sigurado. Ngunit pakiramdam niya
Ang lalaki nagligtas sa kanya at ang sumusunod sa kanya noong nakaraan ay iisa. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Virgie Espina, Lorna Batian Sila from Naga City, Camarines Sur, at Lydia Kapunihan. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para malaman ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. At nang nakita niya rin ito na walang suot na sombrero at tanging face mask lang ang suot, isang pangalan ang rumihistro sa kanyang isipan at yon ay si Raymond. Subalit paano yon mangyayari? At alam niya sa kanyang sarili na hindi iyon mangyayari. Ilang taon na rin ang lumipas at alam niyang wala itong pakialam sa kanya. Sino ba naman siya para sagipin ni Raymond Geronimo? Pero ano? Tanong ni Ramona. Nakaabang kasi ito sa susunod na sabihin ni Melan. Pero hindi ko po talaga siya kilala eh. Dugtong na Melan. Ay, baka nagmagandang loob lang talaga ang binatang yon. Pero eto, nagbigay siya ng calling card. At inilabas ni Ramona ang calling card at ipinakita kay Melan. Paghawak na Melan ng calling card, bigla siyang nanlamig nang mabasa ang nakapangalan dito. Isang pangalang hindi niya inaasahang makita. Raymond? Geronimo? Pagbikas niya sa pangalang yon ay halos mawalan siya ng kulay sa kanyang mukha sa sobrang nerbiyos. Napansin naman ni Ramon ang pamumutla ng anak-anakan. Ayos ka lang? Tanong nito. Opo, Mama Ramona. Gusto ko lang pong magpahinga. Ani nito sabay hatak ng kanyang kumot at tumagilid patalikod kay Ramona. Oo siya, sige. Naging mahabang gabing to para sa'yo. Magpahinga ka na. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka, ha? Sa magdamag na lumipas, mas nanaeg ang pagkabahala ni Melan sa pagdating ni Raymond. Sa kanyang buhay, may ilang sandali na naalala niya ang mukha ng mga lalaking gustong bumahasa sa kanya. Ngunit natatabunan ito ng pagtataka sa pagbabalik ni Raymond. Ang sigaw nito habang sinasambit ang kanyang pangalan, ang pagsakip nito sa kanya. Malakas din ang kanyang pakiramdam na siyang nagbigay ng burger kay Zack noong nakaraan. Ngunit paano siya nito nahanap? Ano ang kanyang pakay? Alam kaya nito ang kaugnayan nila na Zack? Dagsa ang katanungan sa isipan ni Melan ng gabing yon. Mga katanungan na hindi niya alam kung paanong masasagot at paano niya matatanggap ang magiging sagot. Sa kabilang banda, nakaupo si Raymond at tulala sa kawalan. Malalim ang iniisip. Hindi alam kung paano haharapin si Melan at ipaliwanag ang kanyang pakay. Hindi siya umuwi. Nasa sakyan lang siya at magdamag. Ni magpalit ng damit ay hindi niya nagawa. Gusto niyang bantayan si Melan pero alam niya sa kanyang sarili na makakadagdag lang siya sa pinagdaraanan ni Melan. Sumilip na ang araw. Siya ring paglibot ni Romana sa ospital. Gamit ang kaunting pera ay nais niyang bumili ng kanilang agahan. 2 noodles ang kanyang nabili. Isa para kay Melan at ang isa ay paghati-hatian nila ni Zack. Habang bitbit ang nabiling agahan, ay nakita nito si Raymond sa tapat ng pinto ng silid ni Melan. May dalang 2 kape at isang gatas. May bitbit din itong paper bag ng isang fast food na siguradong magugustuhan ni Zack. Iho, bakit hindi ka pumasok? Tanong ni Ramona. Akala ko po kasi natutulog pa kayo. Ayaw ko naman hong makaistorbo. Tura ni Raymond. Sabay na pumasok ang 2. Natutulog pa nga si Melan. Ibinaba na muna nila ang kanilang mga dala sa mesa at saka nag-usap. Naupo si Ramona sa paanan ni Zack. Si Raymond naman ay humili ng bangko upang maupuan. Iho, hindi ko inaasahan na makikita kita ngayong umaga.
May dala ka pang agahan. Maraming salamat. Panimula ni Ramona habang humihigop ng kapeng dala ni Raymond para sa kanya. Wala po yun, sir. Ano sir ka dyan? Matunman sa iyong paningin, pusong mamo naman ang aking angkin. Nang dahil sa sinabi ni Ramona ay nakuha ni Raymond ang nais itong tumbukin. Nagpakilala ng formal si Ramona sa binata, gayon din si Raymond sa matanda. Tinanong ko si Milan kagabi. Akala ko kasi magkakilala kayo. Dahil alam mo ang pangalan ng anak-anakan ko pero laking gulat ko kasi sabi niya hindi ka daw kilala. Sabi ni Ramona. Ramdam ni Ramona na may namamagitan sa dalawa. Sa ilang taon nila magkasama ni Milan, kabisado na nito ang anak-anakan. Ngunit ayaw niyang piliting umamin si Milan ng oras na yon dahil sa nangyari sa kanya. Kaya naman lakas loob niyang kinausap si Raymond upang malaman ang relasyon ng dalawa sa isa't isa. Napayuko si Raymond. Hindi niya alam kung may karapatan ba siyang masaktan sa kanyang nalaman. Alam niyang nakilala siya ni Milan. Imposibleng makalimutan siya nito. Hindi niya alam kung bakit itinanggi ni Milan na sila'y magkakilala pero inuunawa niya na lang si Milan. Siguro po hindi niya lang po ako nakilala kaya po nasabi niya yon. Matagal na rin po kasi kaming hindi nagkikita simula nung hindi na siya pumasok sa university. Naging kaklase niya po ako nung college. Hindi po kami close pero hindi ko rin po siya makakalimutan. Turan pa ni Raymond. May laman ang salitang binitawan ni Raymond. Kaya naman alam ni Ramona na maaaring malalim ang relasyon ng dalawa. Naging palaisipan tuloy sa matanda kung anong dahilan kung bakit sinabi ni Milan na hindi niya kilala ang binata. Uusisain pa lang ni Ramona ang relasyon ng dalawa ay nakita nilang gumalaw si Milan. Agad siyang nilapitan ni Ramon at kinamusta. Gising ka na pala. Nagugutom ka na ba? May dalang pagkain si Raymond para sa atin. Ani Ramona habang hinahaplos ang bunbunan ni Milan. Pupungas-pungas pa noon si Milan. Unti-unting nagmulat at inilibot ang mga mata. Hindi na malaya ng dalawa na lumapit na rin pala si Raymond sa kanila. Kamusta ka? Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Raymond. Nasa tono nito ang pag-aalala. Subalit halata na nahihiya rin itong tingnan ang dalaga. Oo, wala naman. Salamat. Usal ni Milan at siya namang umiwas ang tingin sa binata. Halata sa mukha ni Milan ang pagkailang. Gayon din si Raymond sa dalaga at hindi ito nakaligtas sa mga mata ni Ramona. Salit-salita niyang tiningnan ng dalawa at nakumpirmang may tinatagong relasyon ng dalawa sa nakaraan. O siya, total naman yung batuta na lang ang tulog, kumain na tayo. Gigisingin ko na si Zack nang sabay-sabay na tayong kumain ng agahan. Ani Ramona. Ginising na nito si Zack. Inila nila ang mesa sa tabi ng kama ng dalaga at doon ay sabay-sabay silang kumain ng agahan. Walang mapaglagyan ang saya ni Zack. Paborito niya lahat ang dala ni Raymond. Hindi niya alam ang uunahing isubo. Kung yung chicken na kanyang hawak ba siya sa kaliwa o ang spaghetti sa tinidor sa kanan. Paborito mo palang spaghetti chicken? Huwag kang mag-alala. Ibibili kita ulit niyang ganyan. Uwi ka ni Raymond kay Zack. Salamat po Sir Raymond. Pasasalamat ng bata sabay ngiti na abot tenga. Sinulyapan ni Milan si Raymond. Sa ilang segundong pagsusulyap, pakiramdam ni Milan ay lumukso ang kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung dahil ba sa tuwa na makita itong muli o sa takot na baka may gawin na naman itong hindi ka nais-nais. Mabuti na lang at naging sentro ng kanilang atensyon si Zack. Matapos niya kasing sulyapan ng binata, hindi niya na alam kung paano niyang haharapin ito nang hindi ipinapakita ang pagkailang. Natapos na silang mag-agahan. Nagpaalam muna si Ramona na pupuntang palengke upang magpaalam na hindi muna siya makakapasok dahil nasa ospital pa si Milan. Sumama si Zack kay Ramona kaya silang dalawa na lang natira sa silid ng ospital. Nakaupo si Raymond sa sofa. Walang maisip na salitang pwedeng sabihin kay Milan, gayon din naman sa Milan.
Nagugulumihanan kung anong nais ang tadhana dahil muling pinag-cruise ang kanilang landas. Kamusta? Wika ni Raymond. Nadismaya si Raymond sa kanyang sarili dahil anong klaseng tanong ang kanyang sinabi? Halata namang hindi maayos ang lagay ni Melan. Nataranta tuloy ito ng tuluyan at gusto na lang lumubog sa kanyang kinauupuan. Parang hindi mo naman alam ang lagay ko. Malamig na wika ni Melan. Hindi makatingin si Melan kay Raymond. Nakalihis ang tingin nito sa binata. Pilit na ipinapakita ang matatag siya at hindi nahihiya. Nawala lang sa kanya kung nandyan siya. Hindi naiilang kahit na ang totoo ay gusto niya na yung lumabas si Raymond upang siya ay makapag-isa. Pagkamot ng kanyang ulo si Raymond, napahiya kaagad siya sa unang tanong. Gusto niya mag-umpisa ng usapan ngunit hindi niya alam kung saan sisimulan. Matinding konsensya ang kalaban ngayon ni Raymond. Naalala niya ang panahong panayang habol sa kanya ni Melan at sa bawat paghabol ni Melan sa kanya ay ang kanyang pag-iwas. At nang minsang nakumpronta siya ng dalaga, tila wala namang nasabi si Melan sa kanya. Malaki na ang pagtataka niya noon pa lang kung bakit ganito ang kilos ni Melan. Ngunit binaliwala niya lang yon. Inisip na tulad lang ng ibang babae si Melan. Gusto siyang maging kasintahan dahil may nangyari sa kanila. Pero kung alam lang niyang nagdadalang tao na si Melan noon, kung nagkaroon lang si Melan ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang kanyang pinagdaraanan, kung nagtanong lang siya kung anong problema, baka sakaling nabago pa ang lahat. Hindi na sana humantong sa ganito ang buhay ng kanyang mag-ina. Bumuntong hininga si Raymond. Lumapit kay Melan, bit-bit ang bangkong kanina pa niyang inuupuan at naupo sa tabi ng kama. Sinsero ang mukha at diretsong napatingin sa mga mata ni Melan. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Alam kong ako ng dahilan bakit tumantong ang buhay mo sa ganitong sitwasyon. At taos puso akong humingi ng tawad. Hindi ko aasahang mapapatawad mo ako kaagad at maghihintay ako na dumating ang panahon na mapatawad mo ako sa lahat ng aking ginawa. Sorry, Melan. I'm very sorry. Sambit ni Raymond mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pinaimbestigahan na ni Raymond si Melan kasabay ng pagsubaybay nito sa mag-ina. Nalaman nito ng dinanas ng dalaga mula nung ito ay pinalayas hanggang sa kasalukuyan. Kaya naman, hindi man sabihin ni Melan, alam niyang anak niya si Zach. Unang beses pa lang niya ito nakita sa tabi ng basurahan, ramdam niya na ang lukso ng dugo na tinatawag. Kaya naman alam niyang siya ang dahilan kung bakit nagkaganito si Melan. Nagulat si Melan sa kanyang narinig. Nahipo ang kanyang puso. Naluha si Melan, ngunit hindi dahil sa awa, kundi dahil sa galit na matagal na panahon niyang kinimkim. Damdaming gusto niyang ibulalas, matagal na panahon na. Mga paghihirap na hindi niya dapat maranasan kung ginamit niya lang ang kanyang utak at hindi nagpadala sa tuksong kagagawa ni Raymond. Pinaglaruan ni Raymond ang kanyang inosenteng puso. Pinaasa, nilinlang, at nang nakuha na nito ang kanyang gusto, para siyang basurang tinapon na lang kung saan, hindi pinansin at iniiwasan. Alam ni Melan na hindi lang dapat si Raymond nagsisihin sa mga nangyari, parte rin siya. Ngunit hindi naman siguro masamang isumbat ang lahat kay Raymond dahil tuluyan ang bumaliktad ang kanyang buhay at si Raymond ay nanatili sa buhay na kanyang tinatamasa. Sorry? Yun lang sasabihin mo, sorry? At isang malakas na sampal ang dumapi sa pisngi ni Raymond. Sa sobrang lakas, pakiramdam niya ay nawalan siya ng pandinig ng ilang segundo. Melan, wika ni Raymond habang hawak ang kanyang pisngi. Walang magagawa yung sorry mo. Hindi yan mababagong katotohanan. Dahil sa nangyari sa atin, may isang batang nagsasakripisyo. Ayos lang sana kung ako lang nahihirapan. Pero hindi. Nakikita mo si Zach, ha? Isang walang kamalay-malay na bata. Naghihirap ng dahil sa nangyari. Kumakain ng pagkain tinapon sa basurahan na may makain lang. Nagtiis ng gutom. Natutulog sa parke na tanging latag lang ay karton.
Tapos bigla ka magpapakita parang isang bayani na iniligtas ako. Bibigyan siya ng burger, spaghetti, chicken, tapos ano? Tapos dapat mapapatawad kita kaagad dahil sa ginawa mo. Sumbat na Melan. Parang palasong tumama sa puso ni Raymond ang lahat ng sinabi ni Melan. At tama naman si Melan sa bawat katagang sinabi niya nang dahil sa kalokohang kanilang ginawa. Nabuo si Zack. At siya ang pumasan lahat ng maling kanilang ginawa. Naluha si Raymond. Nasaktan sa mga sinabi ni Melan. Ngunit nang makita nito si Melan na umiiyak at nanlilisik ang mga mata sa kanya, alam niyang dapat niyang tanggapin lahat ng salitang binitawan nito sa kanya. Lumabas si Raymond ng silid at nanlulumo. Ayaw niyang mas sumama pa ang loob ni Melan. Hindi pa rin ito tuluyang magaling dahil sa nangyari kagabi. Kaya minabuti nitong umalis upang mapag-isa ang dalaga. Nangihina ang kanyang mga tuhod. Walang ibang masabi kung hindi patawad hanggang siya ay makalabas ng kwarto ni Melan. Hindi niya pwedeng ipagtanggol ang sarili dahil wala siyang alam kung gaanong kahirap ang pinagdaanan ng dalawa. Matapos ang komprontasyong yon ay umuwi na si Raymond sa kanyang malaking bahay. Tulad ng karaniwang araw, sinalubong siya ng mga kasambahay. Ipinaghain sa mahabang mesa at kumain siya mag-isa. Nakaupo ngayon si Raymond sa gitna ng mahabang mesa. Wala siyang kasabay kumain. Walang tao sa kaliwa at sa kanyang kanan. Magara ang mga muebles at tunay na masarap ang pagkain, ngunit ang kanyang puso nakakaramdam ng lungkot. Napasandal si Raymond sa sandalan ng silya at napahawak sa kanyang bulsa. Tumingala at pumikit bigla. May nakapa siyang tissue sa bulsa. Kanya itong hinugot at nakita ang tissue na galing sa fast food na binilhan niya ng agahan kanina. Gumuhit ang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Naalala niya ang kanyang naging agahan kaninang umaga. Kasama si Melan, Zack at Mama Ramona. Nagsiksikan sila sa maliit na mesa. Hindi malaman kung saan ipapatong ang kapeng kanyang hawak. Ngunit kahit na ganon, tuwang-tuwa ang kanyang puso. Ang sarap ng pagkain kanyang inunguya. Pinagtawanan si Zack sa kanyang mga kalokohang salita. Maingay ngunit hindi masakit sa tenga. Tawa ng tunay, mga kwentong masarap sa tenga. Hanggang sa nakita na lang ni Raymond ang kanyang sarili na nakangiting mag-isa. Gusto niyang muling maranasan ng ganong kasayang agahan, pati na rin sa tanghalian at hapunan. Gusto niyang pakinggan ang kwento ng anak na si Zack, makita ang pag-aasikaso ni Melan sa kanilang anak, at ang pagsaway ni Mama Romana sa dalawang tuwing siya ay pinagkakaisahan. Alam ni Raymond na isa lang ang paraan upang mangyari ang kanyang naisip. Yon ay ang kupkupin ng tatlo sa kanyang mansyon. Habang iniisip ni Raymond ang mga bagay na ito ay biglang dumating si Calvin at Renzo. "Par, pumunta kami dito kagabi, wala ka. Saan ka nagpunta?" Tanong ni Calvin. Ngumiti lamang si Raymond at hindi sinagot ang tanong ng kaibigan. Bigla tuloy itong nabagabag. Kaya-kaya niyang panindigan sina Melan at Zack sa harap ng kanyang mga kaibigan? Ilang araw ding na-admit sa ospital si Melan. Nang dahil sa dehydration at ilang komplikasyong nakita sa kanya. Pinatignan na rin ni Raymond si Zack. Gayon din dapat si Ramona. Ngunit tinanggihan ito ni Ramona dahil matanda na siya at doon din naman siya papunta. Hindi iniwan ni Raymond si Melan. Kahit kung minsan ay mas malamig pa sa yelo ang pagharap nito sa kanya. Ngunit tulad ng yelo, umaasa sa Raymond na matutunaw ang nagyayelong puso ng dalaga at sila ay magkakaayos kahit bilang magkaibigan. Sa ospital didiretso si Raymond bago pumasok sa opisina at umuwi sa kanyang bahay upang kumustahin ang lagay ni Melan. Bulaklak, pagkain, lobo, tsokolate at kung ano-ano pa ang bitbit ni Raymond para sa UN si Melan. Bukod doon, may dala rin itong regalo at pasalubong para kay Zack. At sa mga araw na nagdaan, nakikita ni Raymond na mas nagiging masaya si Melan tuwing nagniningning ang mga mata ni Zack sa kanyang mga dala. Nakita niya kung gaanong ka-selfless ang dalaga, kung gaanong kabusilak ang puso nito na kanyang sinayang noon pa man. Naging maayos ang lagay ng mag-ina na discharge na sila.
Bitbit ang isang bag na naglalaman ng ilang damit ni Melan ay palabas na sila ng ospital upang bumalik sa parke sa kanilang tirahan pansamantala. Kasama nila si Zack na nakaalalay sa kanyang ina. Si Raymond naman ay nakadistansya. Alam niyang hindi palagay ang loob ni Melan sa kanya. Mama Ramona, bakit andito na naman po ang lalaking yan? Bulong ni Melan kay Ramona na nasa kabilang tabi niya. Syempre siya ang magbabayad ng bills mo, kaya siya andito. Sa totoo lang, yung overall check-up na ginawa sa inyo ni Zack, siya ang nag-request nun. Mama, huwag kang umangal. Pumayag ako sa ginawa niya. May permiso ako nun. Para sa inyong mag-ina rin naman yon. Kahit na kasi anong kayod ko, hindi ko naman mapapagawa yun sa inyo. Kaya hindi ko na pinalampas ang pagkakataon. Health is wealth, hindi ba? Wika ng matanda. Hindi na nakaangal si Melan. Napabuntong hilinga na lang ito sa sinabi ng matanda. Habang palabas ng ospital, patuloy na nagbubulungan ng dalawa. Hindi kasi sila pwedeng mamalagi sa parke dahil mainit. Kailangan pang magpahinga ni Melan. Nag-isip ang dalawa ng lugar kung saan pwedeng pumunta. Naulinigan ito ni Raymond. Kinakabahan man at alam niyang pwede siyang tanggihan, ay lakas loob siyang sumabat sa usapan ng dalawa. Ito na rin ang nakikita niyang pagkakataon upang mas makasama ng matagal ang kanyang mag-ina. Pwede kayong tumuloy muna sa bahay ko. Puro kasambahay lang naman ang kasama ko. Alok ni Raymond. Hindi, ayos lang. Nako, maraming salamat iho. Pagputol ni Ramona sa pagtanggi ni Melan. Talaga po, Sir Raymond, sa bahay niyo po kami pupunta? Singit naman ni Zack, nanganginginig rin ang mga mata. Pero hindi na matuloy ni Melan ang kanyang sasabihin dahil hindi na siya pinansin ni Ramona at Zack. Sakay ng sasakyan, nasa likuran ng mag-ina. Napapikit si Melan. Mukhang kailangan pa talaga niyang sapat na pahinga. Si Raymond ang nagmamaneho at katabi nito ay si Ramona. Ma'am Ramona, salamat po sa pagpayag niyo na tulungan ko kayo. Wika ni Raymond. Huwag naman ma'am, grabe ka naman. Mama Ramona na lang. Ani ng matanda. Sa totoo lang, sa tulad naming walang tirahan, sino ba ako para pairalin ng pride ko? At saka, kakagaling lang ni Melan sa ospital. Kailangan pa talaga niya ng pahinga. Napangiti naman si Raymond at sa wakas, alam niyang ito na ang pagkakataon niya upang bumawi kay Melan, lalo na sa kanyang anak na si Zack. Nakarating na sila sa bahay ni Raymond. Halos lumuwa ang mata ni Zack nang makita kung gaanong kalaki ang bahay ng binata. Hindi maitatago ang kislap ng kanyang mga mata, lalo na nang marahan siyang umupo sa malambot na sofa. Wow, ang lambot! Para po ko nasa ulap! Bulalas itong sabi. Kahit dito na lang po ako matulog, ayos lang. Natawa pa si Raymond. Gayun din si Ramona at Melan, pati na rin ang ilang kasambahay. Inihatid na ni Raymond ang tatlo sa kanilang magiging silid. Isang malaking kwarto ang inilaan ni Raymond para sa tatlo. 2 kama ang naroon, isa para kay Ramona at isa para sa mag-ina. Nang nakita ni Zack ang kama, agad itong sumampa doon at nagtatatalon. Tuwang-tuwa ang bata dahil unang beses niya makakahiga sa kutsyon na sobrang lambot. Zack, ano ka ba? Bumaba ka dyan. Saway ni Melan. Ayaan mo na siya, ayos lang yan. Ani Raymond. Habang ini-enjoy ni Zack ang malambot na kama, ay pinuntahan na din ni Ramona ang kanyang magiging kama. Naiwan ang dalawang nakatayo sa may pinto. May distansya man, ay hindi na ganoong kalayo. Raymond, ayos lang kami kahit sa lapag lang kami matulog. Huwag ka mag-alala, ilang araw lang naman siguro kami dito. Kailangan ko lang makabawi ng lakas. Aalis din naman kami dito. Wika ni Melan habang nakatingin sa anak. Ayos na naman sa akin na magstay kayo dito kahit gaano pa katagal. Wala naman akong kasama dito. Humarap si Melan sa binata at tumitig sa kanyang mga mata. Pero kahit na, ayoko magkaroon ng utang na loob sa'yo. Huwag ka rin mag-alala, tutulong ako sa gawaing bahay dito para hindi kami maging pabigat.
Pilit pa ni Melan. Hindi na muna sumagot si Raymond. Ito kasi ang unang beses na kinausap siya ni Melan na nakaharap sa kanya. Ang maamo nitong mukha, ang mga matang tulad noong una silang magkasama. Ayaw niyang mawaglit ang mga titig ni Melan sa kanya. Ikaw ang bahala. Basta huwag kang magpapakapagod. At saka, hayaan mo akong bumawi kay Zack. Hiling ni Raymond. Bahagyang nabago ang mukha ni Melan. Umiwas ito ng tingin kay Raymond. Tungkol nga pala sa bagay na yan. Hindi ko naman hinihiling na sabihin natin agad ang tunay naming relasyon. Maniwala ka. Nasa iyo kung ipapakilala mo ako sa kanya o hindi. O kung kailan mo gusto. Ang sa akin lang naman, hayaan mo ako makabawi sa kanya. At tawagin niya ako kahit Tito Raymond. Kahit ganun lang, masaya na ako. Sambit ni Raymond. Bumuntong hininga naman si Melan bago sumagot. Ayoko munang sanang isipin ang bagay na yan. Tumalikod ito at muling tiningnan ng anak. Naiintindihan ko. Maghihintay ako, Melan. Hanggang sa dumating ang araw na maging maayos ang lahat sa pagitan nating tatlo ni Zack. Ang mahalaga naman sa akin ngayon ay kasama ko kayo. Mababantayan at maaalagaan. Wika ni Raymond. Ang tahimik na bahay ni Raymond ay nagkaroon na rin sa wakas ng ingay. Dahil sa walang katapusang kwento ni Zack, ang kakulitan nitong kinagigiliwan ng lahat at ang tawa nitong nakakapagpapawi ng kanyang pagod matapos ng isang mahabang araw. Tito Raymond na rin ang tawag ng makulit na bata sa kanya. Tila ordinaryong tawag ito sa iba, ngunit para kay Raymond, naging makabuluhan ang kanyang pangalan. Lalo na kapag nagkukwentuhan sila ni Zack at nakikita niyang pagkakapareho nilang dalawa sa maraming bagay. Habang nagkakalapit na ang mag-ama, ginawa naman ni Melan ang kanyang sinabi sa binata. Tumutulong siya sa gawaing bahay. Maaga siyang gumigising upang tumulong sa pagluluto ng agahan hanggang sa paglilinis ng bahay. Noong una ay pinipigilan siya ng mga kasambahay dahil sabi ni Raymond ay ituring si Melan bilang bisita. Ngunit ayaw magpaawat ni Melan. Hanggang sa hinayaan na lang nila na ito at naging kasama na nila ang dalaga palagi sa kusina. Isang gabi patulog na ang lahat. Gabi na nang dumating si Raymond dahil sa mga meeting sa trabaho sa opisina. Raymond, ginabi ka na. Salubong ni Ramona sa binata. Nasa sala ito, nakaupo sa sofa habang nakatanaw sa kawalan bago dumating ang binata. Opo, marami po kasing tinapos sa trabaho. Kayo po, bakit gising pa kayo? Hindi kasi ako makatulog. At saka, gusto sana kitang kausapin tungkol sa ilang mga bagay. Ani ng matanda. Nakaramdam ng kaba ang binata. Inisip niya bigla kung may nagawa ba siyang mali nitong mga nakaraang araw. Nakaupo ang dalawa sa may sofa. Sa gitna nila, ang dalawang tasa ng kapeng umuusok at nakapatong sa lamesita. Raymond, napapansin ko kasing parang may malaking pader na nakaharang sa inyong dalawa ni Melan. Ikaw nahihiya ka sa kanya. Pero nakikita ko namang nag-e-effort kang mapansin niya. At siya, umiiwas siya sa'yo. Pero paminsan-minsan parang nakakalimutan niyang maging mailap sa'yo. Nagtataka rin ako dahil sobra-sobrang tulong nang ibinigay mo sa amin. Natatakot akong baka malaki ang maging kapalit nito. Minsan ko nang tanong si Melan tungkol dito, pero hindi niya ako sinagot. Nagbabaka sakali akong malaman ko sa iyo ang sagot sa tanong ko. Ani ng matanda. Sa mga nagdaang araw naging palagay na si Raymond sa tatlo. Bakla man si Ramona ay mas daig pa nito ang kaniyang ama kung siya'y kamustahin at pangaralan. Alam niyang malaki ang posibilidad na mabago ang tingin nito sa kanya. Ngunit ayaw niyang magsinungaling kay Ramona. Malaki po ang kasalanan ko kay Melan. Ako po ang lalaking sumira sa buhay ni Melan. Ang lalaking naging dahilan kung bakit nabuo si Zack. Lakas loob nitong sinabi. Hindi po ako kinahihiya ni Zack. O binibigay sa kanyang sisi na lumabas siya sa mundo ng sobrang aga pero naging immature lang po ako ng panahong yon. Sana hindi maranasan ni Zack ang hirap na dinanas niya sa murang edad. Yumuko si Raymond. Hinihintay ang masasakit na salitang sasambitin ni Ramona. Ngunit hindi inaasahang isang malumanay na boses
ang maririnig niya. Ikaw pala ang tatay ni Zack. Akala ko imahinasyon ko lang na malaking pagkakahawig ninyo. Natatawa nitong sinabi. Ngayon malinaw na sa akin ang lahat. Hindi ko na kailangang marinig pa ang isang mahabang kwentong mala telenovela. Hindi niyo po ako sisigawan at susuntukin? Tanong ni Raymond. Iho, para saan pa? At saka yung mga nangyari sa inyo, matagal nang nakaguhit yan sa mga palad ninyo. At may dahilan kung bakit kailangan yung pagdaanan ng lahat ng to. At nasa sa inyo kung paano nyo aayusin ang mga maling desisyon ginawa ninyo. Siguro ipinagkrus ang landas ninyo para bigyan ka ng pagkakataon. Hindi para sa inyo ni Melan, pero para kay Zack. Usal ng matanda. Si Zack ang mahalaga sa ngayon. Yun ang tatandaan mo, hindi si Melan. Dahil kung si Melan ang mas mamahalin mo at hindi si Zack, sigurado akong yung inaasa mong pagpapatawad mula kay Melan, hindi mo yan makakamtan kailanman. Hindi na nakapagsalita si Raymond. Tila may dumaang anghel sa pagitan nila ni Ramona nung oras na yun. O siya, iho, iinit ko ba ang ulam para makakain ka na? Tanong ng matanda. Wag na po, ako na pong bahala. O sige. Bigla akong dinapuan ng antok, uubusin ko lang tong kape at matutulog na ako. Kumain ka na at matulog na rin iho nang makapagpahinga ka na. Paalam ng matanda. Simula ng araw na yon, nagkaroon ng karagdagang lakas ng loob si Raymond upang gawin ang tama. Ang bumawi sa kanyang Melan, lalo na kay Zack. Hindi na pinabalik ni Ramona si Melan sa kainan. Hindi na ito palagay sa lugar na natatakot na balikan si Melan ng mga ito isang araw. Nung una ay nagtatalo pa sila, ngunit sa huli nakinig na ito kay Ramona. Patuloy pa rin si Ramona sa pagpunta sa palengke, ngunit hindi bilang kargador kung hindi namamasukan na ito bilang matador. Ipinasok ni Raymond si Ramona sa isa sa mga SMSE na kanyang tinutulungan. Naging masipag ito. Hindi na pahiya ang binatang ipasok niya ang matanda sa katayan. Gusto ring bigyan ni Raymond si Melan ng trabaho sa kanyang opisina para palagi niya itong nakikita. Ngunit tuwing kakausapin niya si Melan tungkol dito ay palagi siya nitong iniiwasan o hindi kaya ay sisingalan. Kaya naman isang araw ng pamamalengke, imbes na sa palengke nagtungo ang sasakyan ay sa opisina ito napunta. Kuya, hindi po ba sa palengke po tayo pupunta? Bakit building po itong nakikita ko? Tanong ni Melan sa driver. Hindi ka muna sasama sa kanila sa pamamalengke, dito ka muna pupunta. Sambit ng driver. Agad na nakilala ni Melan ang boses ng driver. Raymond? May paper bag dyan sa likod, magpalit ka ng damit. Papasok tayo sa loob. Nakangiti nitong sabi. Pero... Walang pero, andito na tayo. Kaya please, kahit ngayon lang, pagbigyan mo ako. Hayaan mo ako makabawi sa'yo. Ani Raymond. Lumabas ang sasakyan si Raymond pagkarating nila sa may parking lot. Hinintay matapos si Melan magbihis at sabay silang pumasok sa gusali. Pumunta sila sa isang silid. Silid kung saan gagawin ang training ng mga bagong employee. Anong ginagawa ko dito? Mahinang tanong ni Melan. Magkatabi sila ni Raymond. Nang mga oras na yon ay nakasombrero si Raymond at jacket. Tila nakabalat kayo upang hindi siya makilala ng mga empleyado. Inilista kita sa mga bagong empleyado ko. Kaya galingan mo, ha? Inaasahan ko magiging magandang performance mo. Tulad nung college tayo. Sambit ni Raymond at kinindatan si Melan. Gusto mang makipagtalo ni Melan ay hindi niya magawa. Bukod sa napasubo na siya sa sitwasyon, ayaw naman niyang maging kahihiyan sa maraming tao. Umalis na si Raymond matapos ang orientation. Kala nga ni Melan ay doon natatapos ang pagmamasid sa kanya ni Raymond. Hindi niya alam na pinapanood pala siya nito sa pamamagitan ng CCTV na naka-install sa kwartong yon. Itinutok lang ni Raymond ang CCTV kung nasaan si Melan. Pinagmamasdan ang porsigido nitong mukha. Napapangiti tuwing ito ay tumatawa. Namamangha sa maamo nitong mukha. Par, bakit wala ka pa sa... Biglang may pumasok sa opisina ni Raymond na hindi niya namamalayan. Masyado kasi itong tutok sa pagtitig sa dalaga.
Nahinto naman ng lalaki sa pagsasalita nang makita si Raymond na halos idikit na ang mukha sa screen ng kanyang laptop na kanyang kaharap. "Par!" Ulit nitong tawag. Nagulat si Raymond at biglang sinara ang kanyang laptop. Calvin, ikaw pala yan." Galat na bati ni Raymond. Inusisa ni Calvin kung anong pinapanood ni Raymond sa kanyang laptop. Ngunit naging malihim si Raymond. "Par, may mga bagay na hindi nyo na dapat pakialaman. Personal kong buhay to, okay?" Sumbat pa ni Raymond. "Sus, ganyan ka na ha. Huwag ka mag-aalala, malalaman ko rin yung tinatago mo." Banta ni Calvin. May kabang naramdaman ni Raymond. Muling bumukol ang tanong na, kaya niya kayang panindigan ang kanyang mag-ina sa harap ng dalawa niyang kaibigan? Alam niyang pag nalaman ng dalawang magkasama na sila ni Melan sa iisang bahay, puro kantsaw ang kanyang matatamasa. O ang malala pa nito ay ikahiya siya dahil kinupkup niya ang isang tulad ni Melan. Hanggang ngayon kasi natatakot pa rin siyang iwan ng kanyang dalawang kaibigan, pagtawanan at ikahiya. Habang nasa training si Melan, iniisip ni Raymond kung anong dapat niyang gawin, kung anong tama niyang gawin. At nang muli niyang buksan ang kanyang laptop at makita si Melan, may umusbong na tapang sa kanya. Tapang na kailangan niyang alagaan upang makawala sa takot na iwanan at pagtawanan siya ng kanyang mga kaibigan. Patapos na ang training. Muling banalikan ni Raymond si Melan sa silid at may inabot na papel. Nakasombrero ito at jacket na itim. Matapos ay bigla na lang itong umiwas. "Hihintayin kita sa may parking lot. Sabay na tayong umuwi." Nakalagay sa sulat. Sumunod naman si Melan sa sinabi sa sulat. Nagtungo ito sa parking lot pagkatapos ng training. Agad niyang nakita ang sasakyan. Papalapit pa lang ito nang biglang nagpatay-sindi ang headlights ng sasakyan. Nang makalapit na siya ay binuksan agad ni Raymond ang pinto, katabi ng driver's seat mula sa loob. "Kamusta ang training mo?" Bungad ni Raymond pag-upo ni Melan. "Ayos naman, masaya. Marami ako nakilala sa kanila." Ani ng dalaga. "Mabuti naman. Pwede mo bang buksan yung compartment dyan sa tapat mo?" Utos ni Raymond. Sinunod naman ito ni Melan. Isang kahon ang bumungad sa kanya. Kinuha niya ito at inabot kay Raymond. "Buksan mo, para sa'yo yan." Ani ng panata. Sa akin?" Tanong ni Melan at biglang napatingin sa dalaga. Tumango si Raymond. Pagbukas ni Melan ay isang bagong cellphone ang kanyang nakita. At ang wallpaper, mukha ni Raymond at Zack habang nakatawa. Natawa si Melan, ngunit masyado ng maraming nabigay si Raymond para sa kanya. Para saan to?" Tanong ni Melan. "Necessity na kasi ang cellphone, lalo na sa magiging work mo." Pero hindi ko to matatanggap." Ibinalik ni Melan ang kahon sa compartment. "Marami ka nang naibigay na tulong sa amin. Sobra-sobra na yon. Hindi ko na alam kung paano ko mababayaran ang mga yon." "Maging mabait ka lang sa akin. At wag na akong sungitan. Sobrang kabayaran na yon." Nakangiting tura ni Raymond. Samantala, habang nasa sasakyan ng dalawa at magpipilitan sa pagtanggap ng cellphone na binili ni Raymond, may dalawang taong nakamasid sa sasakyan ng binata. Par, hindi ba sasakyan yun ni Raymond?" Tanong ni Renzo habang tinatapik si Calvin. Bumaling ng tingin si Calvin sa direksyong tinuro ni Renzo at nakita nga niyang tinutukoy ng kaibigan. Medyo tinted ang harap ng sasakyan ni Raymond, ngunit aninaw mula sa malayo kung may nakaupo sa harapan nito. "Oo, siya nga yun. Pero bakit sa parking lot siya ng mga empleyado nakapark? At saka sino yung kasama niyang babae? Babae yun, diba?" Tanong ni Calvin sa kasama. Nang gabing yun, hindi mapakali si Melan. Pakiramdam niya ay naabuso niya ng kabaitan ni Raymond. Hindi naman siya bulag para hindi makita ang mga efforts ng binata upang maging malapit sila sa isa't isa para sa kanilang anak. Ngunit hindi rin maalis sa kanyang isipan na baka ginagawa lang ito ni Raymond upang makuha ang kanyang patawad at pagkatapos ay gawin na naman siyang basura tulad ng ginawa nito noon sa kanya. "Melan, ang alam ko pag natutulog, nakapikit ang mata.
Hindi yun nakamulat. Sita ni Ramona. Bumangon kasi ito upang magbanyo. Napansin niya ang dilat pa rin ng mata ng dalaga. Hindi niya ito pinansin noong una. Ngunit ang pabalik na siya sa kanyang kama ay mulat pa rin si Melan. Bumangon si Melan, itinupi ang mga tuhod at niyakap ito. Mahimbing pa rin natutulog si Zack ng mga oras na yon. Hindi po kasi ako makatulog. May iniisip po kasi ako. At ano naman yan? Ayaw sanang sabihin ni Melan ang bumabagabag sa kanyang isipan, ngunit alam niyang hindi siya tatantanan ng matanda. Tumitig si Melan ng seryoso kay Ramona, sabay buntong hininga. Natatakot akong maulit yung nakaraan. Natatakot ako na yung Raymond na tumatak sa isipan ko ay bumalik na lang bigla. Iwan niya ako sa ere tapos ituring na basura. Malungkot na sabi ni Melan. Pakiramdam ko kapag napatawad ko na siya, iiwan niya na lang ako bigla. Tulad ng ginawa niya sa'yo noon. Dugtong pa ni Ramona. Naupo ang matanda sa tabi ng dalaga at hinawakan ng balikat nito. 5 taon nang nakalipas ang mangyari yon. Malaki nang pinagbago mo, Melan. At sigurado naman na pati si Raymond ay nagbago na rin. Sa tingin mo ba, kung katulad pa rin siya ng dati, hindi niya gagawin ang lahat ng to? Hindi ko po alam, Mama Ramona. Wika ni Melan na puno ng pangamba. Mabilis na lumipas ang mga araw. Natapos na rin ang 1-week training ni Melan. Na-assign siya sa Operations Department at nahahati pa rin ito sa maraming areas. Napunta siya sa area kung saan nag-oorganisa ito ng mga proyekto sa mga charities, pagtulong sa mga SMSE at ibang proyekto para sa kawanggawa. Naging masaya si Melan sa napuntahan niyang area dahil naibabahagi niya sa kanyang mga kasama ang kanyang naging buhay mula noong siya'y nakatira sa gilid ng Riles hanggang sa napunta siya sa parke. Malaki rin ang kanyang naitulong dahil nakakapagbigay siya ng makatotohanang datos sa tunay na kalagayan ng mga tao sa kalsada. Kaya naman, naging mas aktibo ang kanilang area at maraming natulungan. Uwian nang umiti si Melan, ay tutok na tutok pa rin sa kanyang monitor at abala sa kanyang ginagawa. Inaaya na siya ng kanyang mga katrabahong umuwi, ngunit nagpaiwan siya. Maya-maya pa ay nakatanggap siya ng text message galing kay Raymond. Hinihintay siya nito sa parking lot upang sabay silang umuwi. Ngunit sinabi niyang hindi pa siya makakauwi dahil may tinatapos pa siyang trabaho. Ang buong akala ni Melan ay umuwi na si Raymond. Ngunit laking gulat niya nang puntahan siya nito sa kanilang opisina at sinamahan. Hindi mo na ako kailangan samahan pa. Mauna ka na umuwi. Alam kong pagod ka. Marami kang meetings kanina. Narinig ko yan sa sekretary mo. Ani Melan habang tutok na tutok pa rin sa kanyang monitor. Hindi lamang ito pinansin ni Raymond. Humila ito ng office chair at tinabihan si Melan. Tumango ito at binasa ang mga proposal na nasa monitor ni Melan. Para saan naman yung proposal na yan? Tanong pa ni Raymond. Susubukan kong i-propose to. Para sa susunod naming project. Para sa mga dalagang ina. Tara ni Melan. Tumango-tango naman si Raymond. And what is the meaning of that project? What do you think is the significance of the proposal to others? Nagulat si Melan. Dahil tila panelist sa isang thesis defense ang tono ng pananalita ni Raymond. Ngunit sa kabila nito, sinagot niya ito ng buong puso. Kabilang ako sa kanila at isa ako sa daan-daang dalaga na dito sa Pilipinas. Hindi ko sinasabing dapat nila kaming tularan, pero gusto kong tulungan yung mga katulad ko para mabigyan ng pagkakataong bumangon at ipakita sa lahat na pwede pa rin kaming mangarap na maging matagumpay. Makapagtapos ng pag-aaral, magtrabaho at mabuhay tulad ng karaniwan. Tao pa rin naman kami, pero ang tingin ng iba sa amin salot sa lipunan. Masakit man, pero iba ang tingin ng lipunan sa tulad naming dalagang ina. Ang tingin nila sa amin, wala kami mga utak dahil nagpadala kami sa bugso ng damdamin. Madumi, ikinahihiya at walang mararating. Kaya gusto ko sana itong proyektong to ang maging daan para matulungan sila.
Hindi para maging batugan na nakalahad lang at naghihintay ng biyaya, kung hindi para malaman nila na may handang tumulong sa kanila upang makabangon. Paliwanag na Melan. Tulad ng sinabi ko, tao pa rin naman kami. At alam ko marami sa amin ang handang gawin ng lahat. Mabigyan lang ng magandang buhay ang mga anak namin. Gusto lang naming mabigyan ng isa pang pagkakataon para makabangon. Tulong at pag-unawa. Walang halong panghuhusga. Kaya naming pagsabayan ng lahat. Basta maipakita lang namin sa lahat na kaya naming bumangon mula sa pagkakadapa. Dagdag pa nito, nakapaloob sa proposal ang ilang livelihood programs at negosyong pwedeng salihan at pagkakitaan. Habang nagpapaliwanag si Melan ay seryosong nakatitig si Raymond dito, diretso sa mga mata, at habang tumatagal ang pagtitig niya sa dalaga, mas nahuhulog ang kanyang damdamin kay Melan. Lalo itong gumaganda sa kanyang paningin. Tila natutunaw ang kanyang puso sa bawat salitang sinasabi ni Melan dito. Dito niya napagtanto na dapat niyang ingatan si Melan dahil siya ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Isang babaeng may paninindigan at busilak ang puso. Pinatibay ng panahon at kayang lumaban sa hamon ng buhay para kay Zack. Isang ngiti ang ipinakita ni Raymond at tinulungan niya nga si Melan sa kanyang proposal. Nagkakaroon ng magandang samahan ang dalawa. Wala ng angilan at iwasan. Unti-unti, binubuksan ni Melan ang kanyang pinto para kay Raymond. Ilang gabi ding yun napadaan si Renzo sa opisina ni Melan at nakita si Raymond na nakatanghod sa isa sa mga desk ng kanilang empleyado. Hindi nito nakita ang mukha ni Melan, ngunit lalong lumakas ang loob nitong mag-imbestiga kung sino ang kinahuhumalingan ng kaibigan. Kinausap nito ang kanilang HR. Hiningi ang listahan ng mga empleyado sa department na yon. Siniyasat isa-isa at nag-imbestiga. Sinabi niya rin ito kay Calvin kaya dalawa na silang nag-iisip kung sino ang babaeng tinago ng kanilang kaibigan. Sabi na, may tinatago yang si Raymond. Bibihira na natin siyang makasama sa mga gimmicks. Palaging umuwi ng maaga. Tapos hindi sinasabi kung bakit nasa parking lot siya ng mga ordinaryong employee nagpa-park. I smell something fishy. Ani ni Calvin. Ay nako, kesa magsalita ka dyan na magsalita, tingnan mo na lang yung profile ng mga to, oh. Baka makahanap tayo ng clue kung sinong inispatan ni Raymond. Utos pa ni Renzo. Habang mabusising tinitignan ng dalawa ang profile sa social media at HR files sa mga babaeng empleyado, isang pamilyar na pangalan ang kanilang nabasa. Melan Magayaga? This name sounds familiar. Sambit ni Renzo nang mabasa ang pangalan ni Melan. Nahinturan si Calvin sa kanyang pagbuklat ng mga HR profile na marinig ang sinabi ni Renzo. Teka, parang familiar nga yung pangalan na yun ah. Tingnan mo nga yung socials niya. Agad na hinanap ng dalawang social media na Melan. Ngunit bigo sila. Malalayang lugar ang lumalabas sa search bar. Ang HR profile kasi nito ay walang litrato kaya hindi nila alam kung anong itsura nito. Pati ang school kung saan ito nag-aral ay hindi nakalagay. Lalo tuloy silang nagtaka kung sino si Melan Magayaga. Ay, iisipin ko itong magdamag. Kailangan nating maalala kung sino itong Magayaga na to. Inda ni Renzo. Dumating na ang araw na ipepresent ni Melan ang kaniyang ginawang proposal project. Nasa silid siya kasama ng ilang mga board at syempre, andun din si Raymond. May 2 silyang bakante nasa kanang bahagi iyon ni Raymond. Wari ng ilan, ito ay upuan ng 2 miyembro ng board na hindi pa dumadating ng oras na yon. Nasa may gilid naman si Melan habang nagpe-present ng iba. Tinitigan ng mga taong kailangan niyang kumbinsihin sa kanyang ginawang presentation. Ngunit sa lahat ng taong nandoon, kay Raymond Dapaco ang kanyang mga mata. Ibang-iba ang aura ni Raymond ng araw na yon. Matikas ang tayo. Nakaka-intimidate ang dating at tila ibang Raymond ang nakikita ni Melan.
Malayong malayo sa Raymond na kanyang sinusungitan. Ngunit sa kabila nito, alam ni Mela na ginagawa ito ni Raymond dahil siya ang boss ng kumpanya. Isa siyang multi-billionaire at maraming taong umaasa sa kanya. Dapat siyang igalang at dapat niyang protektahan ang kanyang imahe sa lahat. Marami silang magpe-present, ngunit ang presentation ni Melan ang pinaka-inaabangan ni Raymond. Alam kasi ng binatang malapit sa puso ni Melan ang proyektong yon. Ngunit hindi lang siyang kailangang kumbinsihin ni Melan, kung hindi pati na rin ang miyembro ng board na kanyang kasama. May ilang maganda, may ilan namang ligwak. Ngunit nang si Melan na magsalita, pati si Raymond ay napuno ng kaba. Nawala ang kabang yon ni Raymond nang makita kung gaanong kagaling si Melan habang nagsasalita sa harap. Marami na antig sa kanyang kwento, pati na rin ang malasakit niya sa mga dalagang inang nais niyang tulungan. Kaya naman nangangalahati pa lang si Melan sa kanyang presentation, ay alam na ni Raymond na maa-approve ang proyekto ni Melan. Subalit biglang may pumasok sa silid. Nagulat ang lahat dahil dumating sina Calvin at Renzo na hindi inaasahan. Para silang mga sigang pumasok na lang basta, diretso sa bakanting upuan na katalaga sa kanila. "Sorry, we're late," wika ng dalawa. Nadismaya ang karamihan, lalo na si Raymond at napahawak na lang sa kanyang noo. Ngunit nang balingan niyang muli ng tingin si Melan, tila nakakita ito ng multo sa kanyang harapan. "Miss Magayaga, please proceed," wika ni Raymond upang balingan siya ng tingin ng dalaga. Huminga ng malalim si Melan at muling nagsimula. Kay Raymond lang ito nakatingin at iwas na iwas sa dalawa. Hindi interesado ang dalawang makinig sa nagsasalita. Panay lang ang buklat nila sa papel na nasa mesa. Ngunit napabaliksaw ang dalawa nang makita ang pangalan ni Melan sa papel na kanilang hawak. "Ikaw? Si Melan Magayaga?" Biglang sabi ni Calvin at napatayo ito sa kanyang upuan. "Oh, I cannot believe this. Alam mo ba nung isang araw ka pa naming inaalala kung sino ka? And now nasa harapan ka na namin?" Nagulat ang lahat sa asta ni Calvin at ginatungan pa ito ni Renzo. "Akalain mo yon? May igaganda ka pa pala. Dati ang pangit-pangit mo. Nakakasuka pang itsura mo." Panira ng araw. "Raymond, nakilala mo ba yung babaeng yan? Siya yung..." "Stop!" Sigaw ni Raymond at tinambas pa nito ang mesa. "Everybody except the both of you and Melan. Get out!" Utos ni Raymond. Biglang bunoksan ang mga ilaw at sumunod ang lahat sa utos ni Raymond. Nang wala ng tao sa silid, panayangisin ang dalawa. Nagbubulungan kung gaanong kapangit noon si Melan. Pati na rin ang hamong ginawa nila noon kay Raymond ay naungkat. "Par, do you remember her? Bakit ganyan ka makareact? Totoo naman yung mga sinabi namin ah. At saka yung hamon namin sa'yo. Matagal na yon. Para namang ang big deal pa rin nun sa'yo. O ganyan ka talaga dahil pangit siya kaya big deal sa'yo?" Wika ni Calvin. Nakatayo pa rin si Melan. Nakikinig lang sa mga insult sa kanya. Pumapatak man ng mga luha ay hindi niya kaya makipagsagutan. Ito na ang araw na kanyang pinakakinatatakutan. Ang ikahiya siya ni Raymond, lalo na sa kanyang mga kaibigan. Kung ano-ano na ang pumasok sa isipan ni Melan. Aalis na sila sa mansyon kasama si Zack at Ramona. Sapat na ang perang kanyang naipon para makapag-upa ng bahay. Magre-resign na rin siya sa kumpanya upang hindi na mabahiran ng dube ang pangalan ni Raymond. Hindi naman niya kasi ito masisisi kung ikakahiya siya nito. Respetado siyang tao at kailangan niyang ingatan ang kanyang pangalan sa kahit anong paraan. Masakit man ay tanggap na yon ni Melan. Matagal niya nang napatawad si Raymond sa kanyang kasalanan. Ngunit bukod doon, hindi niya namalayang nahuhulog na din pala siya dito. Kaya sa pagkakataong ito, siya naman ang poprotekta kay Raymond tulad ng ginawa nito sa kanya. "Sir Raymond, alis..." "No, stay here, Melan. I want you to hear this." Wika ni Raymond. Bumaling ito sa dalawa niyang kaibigan. "The two of you are fired." Nagulat ang dalawa. Nagtataka kung bakit at ano ang kanilang ginawa.
I'm sick of both of you. Wala na kayo nagawang matino. Puro na lang kayo ang nasusunod. Puro na lang masayang mga ginagawa ninyo. I'm done. Bulalas pa ni Raymond. Done about what, Par? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam natin hindi mo kayang wala kaming dalawa. Kami mga kaibigan mo, di ba? At saka, ipagpapalit mo kami sa babaeng yan? Sa pangit na babaeng yan? Napikot ka ba niya? Ano, pinagbantaan ka ba niya na ilalantad niya yung ginawa mo sa kanya? Par naman, para lang siyang langaw. Kaya-kaya natin siyang mawala sa landas natin. Ani ni Renzo upang mabago ang desisyon ni Raymond. No, I love her. Melan and our son. Siwalat ng binata. Son, Par, magunos dili ka. Baka hindi naman sa'yo yung bata. Kilala namin ang ganyang babae. Gusto lang niya yung pera mo. Sabi naman ni Calvin. Ngumisi si Raymond. No, this time, desisyon ko naman ang masusunod. I feel sorry to Melan that night. Ako ang dahilan bakit nawala siya sa university. Hindi siya nakatapos and all. Pero in the end, nanindigan siya para buhayin ang anak namin. No DNA needed. Alam ko sa sarili ko na anak ko si Zach. At hindi na ako matatakot na sabihin yan sa iba. Kinuha ni Raymond ang kanyang telepono at tinawag ang kanyang sekretarya at nagpatawag ng meeting para sa lahat. Mabilis ang naging pangyayari. Ora mismo inanunsyo ni Raymond ang pagkakatanggal niya sa dalawa. Maraming humanga sa ginawa na binata dahil bukod sa matatalik silang magkaibigan ay malaki ang share ng pamilya ng dalawa. Ngunit katwiran ni Raymond, hindi niya kailangan ng mga empleyadong mapanghamak at walang puso sa trabaho. Bukod doon, isa pang anunsyo ang ginawa ni Raymond. Yon ay ipakilala si Melan sa lahat. Gayon din si Zach bilang kanyang anak. Maraming tumaas ang kilay ngunit mas maraming humanga. Hindi naglaon ay nakilala na si Melan at naging kasintahan si Raymond. Taon na ang lumipas at naging maayos ang takbo ng lahat. Nagkaroon na ng sariling katayan ng karne si Mama Ramona. Nag-ipon ito ng pera at tinulungan si Raymond na makapagpatayo ng sarili niyang pwesto sa palengke. Patuloy pa rin naging empleyado si Melan at tumutulong pa rin ito sa mga mahihirap at dalagang ina tulad niya. Si Raymond naman ay mas naging masipag at mas sinangaan ng lahat. Mas naging maayos ang takbo ng kumpanya simula nang mawala sa board ang dalawa niyang kaibigan na sina Calvin at Renzo. Ang bilis ng panahon. Hindi ako makapaniwala na dati ako ang naghihingi ng tulong makaraos lang sa buong maghapon. Pero ngayon, ako nang tumutulong. Uwi ka ni Melan. Nasa bahay sila noon ni Melan. Nakasandal si Melan sa balikat ni Raymond. Habang nakaakbay naman si Raymond kay Melan, habang hinahaplos ang buhok nito. Si Zach naman ay nasa lapag nakaupo, nagdo-drawing sa mesa na nasa gitna ng sala. Ako din. Hindi makapaniwala sa mga nangyari nitong nakaraang taon. Sa totoo lang, noong wala pa kayo sa buhay ko ni Zach, para akong papel na blanco. Walang pangarap. Walang kulay. Pero nang dumating kayo ni Zach, napuno ng kulay ang blanco kong papel. Nagkaroon ako ng lakas ng loob. Natuto ako manindigan at hindi magpadikta sa iba. Tura ni Raymond. Siguro ito na ang sinasabi ni Mama Ramona na dahilan kung bakit muling pinag-cruise ang tadhana ang mga landas natin. Binago at pinatibay tayo ng panahon. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin at hindi mo ako iniwan. Ni Melan. Hinalikan ni Raymond sa noo si Melan. Maya-maya pa ay lumapit si Zach. Dala ang kanyang drawing. Isang bahay na may 4 na tao. Si Raymond nakatabi ni Melan. Sumunod si Zach at sa huli naman ay si Mama Ramona. Naluha si Melan. At ito na ang kanilang pagkakataon ni Raymond upang selyuhan ang kanilang pagsasama. Sabay na lumuhod ang mag-ama, si Raymond at Zach, at inaya si Melan na sila ay pakasalan. Bago
bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hindi niyo po ba uubusin ang pagkain ninyo?